Movie recap Tagalog here. Ganap na nabaligtad ang buhay ng lalaking ito, pero ang pinakakakaiba, parang biglang naging kakaiba ang ugali ng sarili niyang ina. Nakahiga siya sa kama, halos walang malay, at imbis na alagaan o pakainin man lang siya, basta na lang inilapag ng ina niya ang pagkain at umalis. Tapos, isipin mo to, nang kaya na niyang gumalaw gamit ang wheelchair, diretsahan pa siyang itinulak ng ina niya sa tubig. Parang hinayaan na lang siyang magpumiglas at sumigaw ng tulong. Samantalang dati, lahat ginagawa ng ina niya para sa kanya. Punong-puno ng pangarap para sa kinabukasan niya. Paano nagbago ang isang ina ng ganito? Puro galit na ba ito? Matinding pagkadismaya? O may mas malalim at mas madilim na dahilan? Sige, balikan muna natin ang mga nangyari bago tuluyang nagkagulo ang lahat. Makikita ang lalaking ito na naglalakad papunta sa kanyang nobya. Nakangiti, habang kasama ang alaga niyang baboy. Bakit? Dahil magpo-propose siya. Kumpleto, may singsing, handa na ang lahat. Pero husto bago siya lumuhod, biglang kumawala ang baboy. Ayun, napatakbo silang dalawa. Parang eksena sa komedya. Matapos ang habulan, sa wakas nahuli rin nila ang baboy. Sinamantala niya ang pagkakataon, inilabas ang singsing, at hindi man lang nag-atubili ang babae. Oo agad, hindi na sila bata. Pero ano naman, pag-ibig ay pag-ibig. Nagdiwang ang lahat at nauwi sila sa kasalan. Masaya ang pagsasama nila. Sobrang in love, halos nakakailang na. Hindi nagtagal, nabuntis si Yang Sun. At si Haisik, halos hindi mapakali sa paghihintay na makita ang kanilang unang anak. Hindi nila alam kung lalaki o babae, kaya dalawang regalo ang binili niya. Handa para sa prinsesa man o prinsipe. Pero siyempre, hindi laging madali ang buhay, di ba? Isang araw, may dumating na grupo ng kahina-hinalang tao mula sa isang construction company sa kanilang bukid. May dala silang papeles. Gigibain daw ang buong pig farm na 3 henerasyon ng pag-aari ng pamilya ni Haisik. Dahil daw dadaan doon ang Olympic torch relay. At hindi raw pwedeng makita sa international TV ang isang pig farm dahil makakasira ito sa imahe ng bansa. Galit na galit si Haisik. Hindi siya pipirma. Hindi lang kabuhayan ng farm na yon, pamana iyon ng pamilya niya. Nagkainitan sila ng salita. Pagkatapos, bumaba mula sa kotse ang isang lalaking nagngangalang Woo Byok. Walang sabi-sabi. Sinimulan niyang bugbugin ang sarili niyang mga tauhan para ipakita kina Haisik at Yang Sun na seryoso siya. Pagkatapos, naglabas siya ng mamahaling sigarilyo, yung sinasabing imported pa mula Amerika. Ang bango raw nito, pati lamok maaakit. Inalok niya si Haisik, parang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Pero tumanggi si Haisik na pumirma. Sa huli, pinapasok na lang niya si Yang Sun sa loob ng bahay, habang si Woo Byok ay naiwan sa labas. Galit na galit ang mukha. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, biglang sumiklab ang sunog sa pig farm ni Haisik. Isang napakalaking apoy. Nagising sila sa sigawan ng mga kapitbahay. Paglabas nila, wala silang nagawa kundi panoorin ang kanilang kabuhayan na natutupok. Wasak na wasak si Haisik. Parang may bahagi ng sarili niya ang nawala. May isang kapitbahay na nagsabing nakita raw niya ang mga tauhan ng construction company kanina. Tapos, may napulot si Yang Sun, isang upos ng sigarilyo. Kapareho iyon ng sigarilyong hinihit-hit ni Woo Byok. Makalipas ang ilang araw, nasa korte si Woo Byok dahil nagsampa ng kaso sina Haisik at Yang Sun. Ipinakita ng prosecutor ang upos ng sigarilyo. Umaasang iyon ang magiging matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa korte, inamin ni Woo Byok na ganoon nga ang brand ng sigarilyo niya, pero hindi raw iyon sapat na patunay. Marami raw siyang binigyan nito sa baryo, pati si Haisik. At dito lalo pang naging magulo ang lahat. Ang saksi na nagsabing may nakita siyang kahina-hinalang tao, biglang hindi na sigurado kung tao ba o baboy ang nakita niya. Isa-isa, nagsinungaling ang mga saksi. Lumabas na binayaran ni Woo Byok ang mga ito para baguhin ang kanilang mga pahayag. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, napilitan ng hukom na palayain si Woo Byok. Nakangisi pa siya, parang nanalo sa loto. Samantalang sina Haisik at Yang Sun, nagkatinginan na lang, wasak ang loob at talunan. Pero hindi susuko si Haisik. Desidido siyang makamit ang hustisya, kaya pumunta siya sa prosecutor na si Taisu. Dala ang huling ebidensya niya, isang recording. At eto pa, boses mismo ni Woo Byok ang maririnig doon. Nahuli siya sa tape na tinatakot ang pamilya ng isang saksi. Pinipilit silang magsinungaling, kung hindi, mawawala raw sila. Pinakinggan iyon ng prosecutor at sinabing higit pa iyon sa sapat para iapela ang kaso. Sinabihan niya si Haisik na mag-relax muna at ihanda na ang mga papeles. Pero eto ang twist. Hindi alam ni Haisik na bayad din pala ang prosecutor na ito ni Woo Byok. Nabili na siya. Habang pauwi si Haisik, inambush siya sa isang tulay. Hinarang siya ng mga tauhan ni Woo Byok sa magkabilang dulo. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Pinatay siya at ginawa nilang parang nagpakamatay siya para pagtakpan ng krimen. Nang mabalitaan ito ni Yang Sun, parang nabuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala na ang matatag at matibay niyang asawa ay basta na lang susuko. Ramdam niyang may mali. Kahit buntis at wasak ang puso, pinilit niyang maging matatag. Pumunta siya kay Prosecutor Taisu at nakiusap na buksan muli ang investigasyon. Ipinunto niya na may iba pang ebidensya ang asawa niya at kung nagpakamatay nga ito, bakit walang palatandaan ng pakikipaglaban sa leeg nito? Pero nagkunwari lang ang prosecutor na may simpatya at binaligtad ang kwento. Sinabi niyang lasing daw si Haisik nang pumunta sa kanya at kung ano-anong sinasabi tungkol sa gusto na nitong tapusin
ayusin ang buhay nito at wala raw itong ipinakitang bagong ebidensya. Hindi alam ni Yang San na ang lalaking kaharap niya ang mismong tumanggap ng suhol para itago ang katotohanan sa pagkamatay ng asawa niya. Walang-wala at wasak ang loob. Pakiramdam ni Yang Sun ay wala siyang laban sa sistemang nababalot ng pera at korupsyon. Pero nang mapatingin siya sa kanyang tiyan, doon siya nakakuha ng lakas. Nagdesisyon siyang gaano man kahirap ang buhay o protektahan niya ang anak niya. Ito na lang ang natitirang alaala ni Haisik at ipapangako niyang bibigyan niya ito ng mas magandang kinabukasan. Matapos ang lahat ng pagkawala at sakit na pinagdaanan niya, nagpa siya si Yang Sun na lumipat sa ibang bayan at magsimulang muli. Pinili niyang tumira sa isang farm, determinado na tuparin ang pangarap ng kanyang asawa. Nang maamoy ng mga taga-baryo ang kakaibang amoy mula sa farm, nagsimula silang magbulong-bulungan. Hindi sila natuwa, kaya isang araw, nagpunta ang grupo sa bahay niya para magreklamo. Handa si Yang Sun na makipag-usap ng maayos pero matatag. Pero nang makita nila siya, malaki ang tiyan, mabait ang mukha, bigla silang natigilan. Nag-iba ang ihip ng hangin, nauwi sa kwentuhan at tawanan, at nakalimutan pa nila kung bakit sila pumunta. Sa wakas, may nakaalala sa pakay nila, at bumalik sila sa usapan. Sinabi ng leader ng baryo na kailangan niyang isara ang pig farm dahil sa dami ng reklamo. Pero tumanggi si Yang Sun, at mahinahon niyang binanggit ang lahat ng ginagawa ng mga taga-baryo na nakakaabala rin sa kanya. Uminit ang usapan at nauwi sa sigawan. At bigla, walang babala, nag-away ang dalawang buntis na babae. Nagsabunutan ng buhok, at nagkagulo ang buong baryo. Sinubukan silang awatin ng lahat, pero lalong gumulo ang sitwasyon. Biglang napahawak si Yang Sun sa tiyan niya at hirap na huminga, manganganak na siya. Agad siyang dinala sa loob. Ang mga taong kanina lang ay nagrereklamo sa amoy, ngayon ay tumutulong na sa panganganak na parang mga eksperto. At sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mga baboy, isinilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Umalingaw-ngaw ang unang iyak nito, at parang biglang kumalma ang lahat. Pinangalanan siya ni Yang Sun na Kang Ho, ang pangalang pinili ng kanyang asawa noon pa man. Pero hindi pa tapos, yung isa pang buntis ay bigla ring nakaramdam ng contractions. Sunod-sunod ang panganganak. Ngayon naman, isang magandang sanggol na babae ang isinilang. Pinangalanan siyang Miju. Sabi ng lahat, parang tadhana ang nagtagpo sa kanila. Parehong isinilang ang dalawang batang ito sa isang kulungan ng baboy, sa gitna ng amoy, sigawan, galit, at luha ng saya. Parang itinakda na magkaugnay ang kanilang kapalaran. Lumipas ang panahon, at sabay lumaki sina Kang Ho at Miju. Naging halos hindi mapaghiwalay. Kapag binubuli si Kang Ho dahil sa amoy ng farm, si Miju ang laging nagtatanggol sa kanya, matapang at palaban. Si Kang Ho naman ay tipikal na bookworm, laging nakatutok sa pag-aaral at walang pakialam sa iba. Pero hindi iyon likas sa kanya. Bunga iyon ng istriktong pagpapalaki ni Yang Sun. Mula pa lang nang mabuntis siya, ipinangako na ni Yang Sun na magiging prosecutor ang kanyang anak. Para balang araw, kaya nitong ipagtanggol ang sarili at ilantad ng mga taong gumagamit ng pera para apihin ang mga inosente. Kaya kahit 3 tanong lang ang mali ni Kang Ho sa 100 item na exam, sobrang tindi na ng simangot ni Yang Sun na hindi na ito makakain ng maayos. Ang katwiran niya, kapag busog ka, aantukin ka. At kapag inaantok ka, hindi ka makakapag-concentrate. At kung hindi ka makapag-concentrate, paano ka magiging prosecutor? Buong puso itong pinaniwalaan ni Yang Sun, habang si Kang Ho naman ay tahimik na nilulunok ang gutom at sama ng loob araw-araw. Isang desisyon na kalaunan ay mapagtatanto niyang pinakamabigat na pagkakamali niya bilang isang ina. Sa kabilang banda, lumaki si Miju sa isang pamilyang ang sigawan ang pumalit sa pagmamahal. Isang araw, nang makita niya ang pasa sa mata ng kanyang ina, agad niyang naisip ang kanyang ama, isang babaero at marahas, na malamang ay nasa bar at may kasamang ibang babae. Hindi siya sumigaw o umiyak. Tahimik lang siyang lumapit at bumulong. Kung ayaw mo ngayon ang anibersaryo ng kamatayan mo, umuwi ka. Sa murang edad, makikita na sa kanyang mga mata ang tapang at talinong lampas sa kanyang gulang. Mabilis lumipas ang panahon at naging mga binata't dalaga na sina Kang Ho at Miju. Ngayon ang kanilang magkasabay na kaarawan at naghanda si Miju ng espesyal na kimbap bilang regalo para kay Kang Ho. Pero ilang kagat pa lang, isinara na ni Kang Ho ang lalagyan at tumangging kumain pa. Ikinagulat ni Miju. Seryoso niyang ipinaliwanag na kapag sobra siyang kumain, aantukin siya at maaapektuhan ang pag-aaral niya, nahahadlang sa pagiging prosecutor niya. Para kay Miju, napaka-absurdo ng dahilan niya. Sinabi niyang pwede naman siyang pumili ng ibang landas kung hindi siya masaya. Pero yumuko lang si Kang Ho. Sa isip niya, 3 salita lang ang umiikot, maging prosecutor. Mula pagkabata, parang nakaprogram na ang buhay niya ng kanyang ina, parang GPS. At ngayon, kung papatayin niya ang navigation, hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Habang palabas na sila ng silid, napansin nilang nakalak ang pinto mula sa labas. Kalokohan iyon ni Samsik, isang makulit na kaklase na gustong asarin si Kang Ho. Hindi niya alam na pati si Miju, ang lihim niyang gusto, ay nakakulong din sa loob. Nataranta si Kang Ho, pero si Miju, tila naaliw pa sa sitwasyon. Samantala, sa bahay, naghanda si Yang Sun ng isang hapag na puno ng pagkaing pampatalino para sa kaarawan ng kanyang anak. Bawat putahe ay pinili base sa paniniwalang kainin mo to, tataas ang grades mo, huyain mo to, makakapasok ka sa magandang universidad. Nakaupo siya, naghihintay, pero hindi umuwi ang anak niya. Kalaunan, isinama niya ang ina ni Miju at ilang taga-baryo para hanapin ang dalawa. Nagtanong-tanong sila kung saan-saan hanggang sa makarating sa bahay ni Samsik. Pagkarinig pa lang sa pangalan ni Miju, namutla siya. Nang ma-realize niya ang sitwasyon, agad siyang tumakbo pabalik sa eskwelahan. Sa silid na nilak niya bilang biro, hindi alam na si Miju ay nasa loob din. Samantala, sa loob ng nakakandadong silid, biglang nabilaukan si Miju sa candy. Walang magawa si Kang Ho kundi tulungan siya, desperadong sinusubukang mailabas ang nakabara. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto.
dumating si Samsi kasama ang mga taga-baryo. Ang nakita nila ay isang eksenang mahirap ipaliwanag. Si Kang Ho ay nasa posisyong gumagawa ng Heimlich maneuver. Napatigil ang lahat, naguguluhan sa kanilang nasaksihan. Bago pa makapagpaliwanag ang dalawa, hinila na sila pauwi ng kanilang mga ina. Muling lumipas ang panahon at dumating si Kang Ho sa pinakamahalagang yugto ng kanyang pagiging estudyante, ang entrance exam sa universidad. Ito ang unang hakbang sa pagiging prosecutor, ang pangarap na itinanim sa kanya ng kanyang ina mula pa sa sinapupunan. Hindi pinalampas ni Miju ang pagkakataong suportahan siya, pero may isa na namang malupit na likong itinadhana ang kapalaran. Habang papasok na si Kang Ho sa exam room, biglang nabangga ng motorsiklo si Miju at bumagsak. Natigilan si Kang Ho. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pabalik at dinala ang kasintahan sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang pinsala ni Miju, pero nang magising siya, nagulat siya nang malaman na pinalampas ni Kang Ho ang pinakamahalagang exam ng buhay nito dahil sa kanya. Pag-uwi ni Kang Ho, sinalubong siya ng matinding galit ng kanyang ina. Sa tagal ng pagpapalaki niya rito, isasayang lang ng anak niya ang kinabukasan dahil sa isang babae. Doon nagkaroon ng unang matinding pagtatalo ang dalawa, at iyon din ang unang beses na naglakas loob si Kang Ho na salungatin ang kanyang ina. Matapos ang away, malamig na ipinagbawal ni Yang Sun na magkita pa silang dalawa. Isang araw, hindi sinasadyang nakita ni Miju si Kang Ho na nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Muling nagliwanag ang mga mata ni Miju nang makita niya si Kang Ho. Punong-puno siya ng saya, pero may halong lungkot din dahil matagal itong nawala ng walang pasabi. Sa pagkakataong ito, ipinangako niyang siya naman ang tatayo sa likod ni Kang Ho. Suportahan ito sa paglalakbay patungo sa pagiging prosecutor at maging matibay na sandigan nito. At kaya nagsama sila sa iisang bubong. Nagsimula ng buhay na ang puhunan ay pagmamahal. Araw-araw, ibinabaon ni Kang Ho ang sarili sa pag-aaral, habang si Miju naman ay naging parang superwoman. Inaasikaso ang lahat: pagluluto, paglalaba, paglilinis, at pati paghahanap buhay para masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Siya ang nobya, parang ina, at matalik na kasama. Tahimik na isinasakripisyo ang lahat para makapag-focus si Kang Ho sa kanyang pangarap. Isang araw, biglang dumating si Kang Ho sa nail salon kung saan nagtatrabaho si Miju. May dala siyang magandang balita. Nagtapos siya bilang top ng klase sa law school. Sa sobrang tuwa, mahigpit silang nagyakapan. Para sa kanila, hindi lang iyon simpleng tagumpay. Patunay iyon ng lahat ng hirap at sakripisyong dinaanan nila. Sa mga sumunod na panahon, nagpatuloy ang tahimik at masayang pagsasama nila. Ito na sana ang pinakamagandang yugto ng kanilang buhay. Ang pagmamahala nila ay parang isang banayad at mainit na himig na akala mo'y magtatagal magpakailanman. Pero isang araw, bigla na lang nagpaalam si Kang Ho. Wala siyang malinaw na paliwanag, katahimikan at malungkot na mga mata lang ang iniwan niya. Para kay Miju, parang nawala ang lakas ng kanyang buhay. Sumabog ang emosyon niya sa loob, pero wala siyang masabi. Naiwan siyang nakatayo, ang babaeng isinuko ang lahat, tanging isang hiwalayan na walang malinaw na dahilan ang kapalit. Lumipas ang mga taon, at ngayon na isa ng matagumpay na prosecutor si Kang Ho. Natupad na ang pangarap na matagal nang itinanim ng kanyang ina. Sa araw na ito, hinanap niya si Chairman Woo Byok, ang lalaking sumira sa kanyang ama noon. Mukhang sinasadya niyang mapalapit dito. Tinulungan ni Kang Ho si Woo Byok na ayusin ang lahat ng negatibong balita tungkol sa kanya, at labis itong ikinatuwa ni Woo Byok. Nang malaman pa nito na maaga nang naulila si Kang Ho sa ama, iminungkahi nitong ampunin siya, at labis naman ang saya ni Kang Ho. Samantala, si Miju ay patuloy pa rin sa kanyang trabaho bilang nail technician. May kambal na anak na siyang babae, at hindi alam kung sino ang ama. Kahit nasa Korea lang siya, nagsisinungaling siya sa kanyang ina. Sinasabing nasa Amerika siya, at buwan-buwan ay nagpapadala ng pera para matulungan sa pagpapalaki ng mga bata. Ngayon ay kaarawan ni Kang Ho, at dinalhan siya ni Yang Sun ng maraming masasarap na pagkain. Kahit nasa loob lang siya ng kanyang apartment, sinasadya niyang iwasan ang kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, tila tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan sa kanya. Ilang beses na siyang tinawagan ito, pero hindi siya sumasagot. Sa pamamagitan ng gwardiya, doon na lang nagtatanong si Yang Sun tungkol sa anak niya. Maayos ba ang kalagayan nito? Hindi ba ito napapagod o napapadalas ang pag-inom? Sinasabi ng gwardiya na ayos lang ang lahat. Maayos ang lagay ni Kang Ho. Bago siya umalis, iniwan ni Yang Sun ang numero niya sa gwardiya. Kung may problema siya, pakisabi lang sa akin. Mabilis siyang kumain ng isang piraso ng cake at pilit pinaniniwala ang sarili. Siguro ay abala lang ang anak niya. Samantala, nalaman ni Kang Ho na si Assemblyman Taisu, ang prosecutor na sumira sa kanyang pamilya noon, ay malakas ang laban sa darating na halalan sa pagkapangulo. Balak niyang mapalapit dito. Kinabukasan, agad niyang hinanap si Taisu. Nang malaman niyang may anak itong babae, sinimulan niyang ligawan ito, at kalaunan, naging magkasintahan sila. Kinagabihan, dinala ni Hayang si Kang Ho upang ipakilala sa kanyang pamilya. Pagkatapos, umalis ang dalawang babae para makapag-usap ng pribado sina Kang Ho at Taisu. Dito, binalaan ni Taisu si Kang Ho, kailangan nilang maghiwalay sa loob ng isang linggo. Balak niyang ipakasal ang kanyang anak sa isang mayamang pamilya mula sa isang malaking conglomerate. Mukhang alam din niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Kang Ho, pero may hawak na ebidensya si Kang Ho. Patunay na may lihim na relasyon si Taisu sa kanyang sekretarya at may tinatagong anak. Ibinigay niya ang kopya ng ebidensyang ito kay Chairman Woo Byok. Kopya lang, may kapalit siya. Gusto niyang opisyal siyang kilalanin ni Woo Byok bilang anak nito. Dahil kapag nangyari iyon, magkakaroon siya ng sapat na katayuan para pakasalan ang anak ni Taisu. Dahil sa ebidensyang iyon, nakipagkita si Woo Byok kay Taisu at iginiit na payagan ng dalawa na magkatuluyan. Ibinunyag din ni Woo Byok na opisyal na niyang anak si Kang Ho. Kalaunan, nagkita ang tatlong lalaki. Papayag si Taisu sa kasal, pero may kondisyon. Kailangan gawin ni Kang Ho ang isang pabor para sa kanya. Patayin ang kanyang kabit at ang anak nitong labas. Kinagabihan, ginawa ni Kang Ho ang utos. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ng sekretarya at pagkatapos
Pagkatapos, walang awang itinulak ang babae at ang anak nito mula sa bangin. Nirecord pa niya ang pangyayari bilang patunay at ipinadala kay Taisu. Para tuluyang maging anak ni Chairman Song, kailangan ni Kang Ho ang kumpirmasyon ng kanyang tunay na ina. Kaya ngayon, siya at si Hayang ay pauwi sa kanilang bayan para ayusin ito. Samantala, tuwang-tuwa si Yang Sun nang marinig na uuwi ang anak niya, kasama ang magiging manugang niya. Inihanda niya ang lahat, mula sa ayos ng buhok hanggang sa damit, para hindi siya mapahiya sa harap ng anak ng isang kagalang-galang na assemblyman. Halos buong baryo ay naroon para salubungin si Kang Ho. Kinamayan ng kapitan si Hayang, pero ni hindi man lang siya pinansin ito. Pagkatapos, pinapasok sila ni Yang Sun sa bahay. Sa sobrang saya niya, hindi pa niya natatanggal ang tag ng suot niyang damit. Pero ang tunay na pakay ni Kang Ho ay hindi ang bumisita sa kanyang ina. Sinabi niya rito na aampunin siya ni Chairman Song. Isang balitang ikinagulat ni Yang Sun. Tutol siya rito. Oo, maganda ang may pera at kapangyarihan, pero hindi ibig sabihin ay puputulin niya ang ugnayan sa kanyang ina. Sumagot si Kang Ho. Hindi ba ito ang gusto mo? Nasaktan si Yang Sun sa sinabi niyang iyon, pero pumirma pa rin siya sa dokumento para lang mapasaya ang anak. Pagkatapos ng lahat, agad na umalis si Kang Ho. Hindi pinansin ang pagsusumamo ng kanyang ina. Sinubukan pa siyang habulin ni Yang Sun. Bitbit ang isang supot ng munggo pancakes, paborito niya. Pero malamig siyang umalis, walang paalam. Lumabas ang mga taga-baryo, galit na galit, minumura ang walang utang na loob na anak. Pilit na pinanatili ni Yang Sun ang composure niya sa harap ng lahat, pero sa loob, wasak ang puso niya. Hindi kalayuan, pinahinto ni Kang Ho ang sasakyan. Sa galit, itinapon niya ang regalong ibinigay ng kanyang ina. Uminom siya ng tubig para kumalma, saka sila nagpalit ng pwesto ni Hayang. Doon nagsimula ang bangungot ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog si Kang Ho. Nahulog ang scarf ni Hayang, kaya huminto siya para pulutin ito. Biglang may truck na sumalpok ng diretso sa sasakyan ni Kang Ho. Tumilapon ito at nahulog sa ilog sa harap ng gulat na si Hayang. Isinugod si Kang Ho sa ospital sa kritikal na kondisyon. Hindi na napigilan ni Yang Sun ang sarili. Sumigaw siya sa sobrang sakit nang makita ang kalagayan ng anak. Matapos ang operasyon, nakaligtas si Kang Ho, pero dahil sa pinsala sa utak at spinal cord, parang gulay na lamang ang kalagayan niya. Samantala, nang malaman ito ni Chairman Song, agad siyang nagtungo sa ospital. Mukhang may kutob siya sa nangyari. Pinaiimbestigahan niya ang driver ng truck, pero sinunog na ang sasakyan. Walang bakas, walang fingerprint, walang matuntun. Lumalabas na planado ang aksidente, pakana ni Taisu at ng kanyang anak. Nilagyan ni Hayang ng gamot ang tubig ni Kang Ho. Sinadya niyang ihulog ang scarf, at eksaktong dumating ang truck ayon sa plano nila. Nakatanggap ng tawag si Taisu mula kay Woo Byok. Sa mapanuyang tono, sinabi nito, "Buti na lang at wala sa sasakyan ng anak ng assemblyman, ano?" Sa kabilang linya, nagkunwari si Taisu na wasak ang loob sa nangyari kay Kang Ho. Mukhang nagsisimula ng magduda si Woo Byok na siya ang may kagagawan nito. Paulit-ulit na tinatawagan ni Yang Sun si Hayang, ang magiging manugang sana niya, pero hindi niya ito makontak kahit anong gawin niya. Samantala, si Miju ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kambal na anak. Nagmamadali siyang pumunta sa isang tindahan ng imported goods sa gilid ng kalsada. Parang gusto niyang palabasing nasa Amerika siya. Tinanong ng mga bata kung sino ang nasa likod niya, pero paglingon niya, wala naman siyang nakita. Habang papalayo si Miju, may sumunod sa kanya at paulit-ulit siyang hinampas. Pero si Samsik pala yun, kakalabas lang niya ng kulungan dahil sa kasong pagnanakaw. Bago umalis, pinayuhan siya ni Miju, "Tigilan mo na ang pagnanakaw. Maghanap ka ng marangal na trabaho." Balik kay Kang Ho, unti-unti siyang nagkamalay. Labis na ikinatuwa ng kanyang ina. Pero parang 7 taong gulang na bata na lang siya, wala na siyang alaala. Sa kabila nito, masaya pa rin si Yang Sun. Nagdesisyon siyang iuwi si Kang Ho para siya na mismo ang mag-alaga rito. Umaasang kahit papaano ay may maaalala ito. Kahit ano, pero wala pa rin nangyari. Si Kang Ho ngayon ay parang batang pasaway. Araw-araw, tumatanggi siyang kumain. Sa harap ng litrato ng kanyang yumaong asawa, pinipilit ni Yang Sun na kumbinsihin ang sarili na magiging maayos din ang lahat. Kaya niyang palakihin muli ang kanyang anak, turuan itong kumain, umupo, tumayo, at maglakad. Tulad noong bata pa ito, pinagsasabay niya ang pag-aalaga sa mga baboy at sa kanyang anak, at pati na rin ang pagpunta sa simbahan para magdasal. Nang mabalitaan ng mga taga-baryo ang nangyari, nagdala rin sila ng kung ano-anong masusustansyang pagkain para kay Kang Ho, pati mga gamot at gabay para sa rehabilitasyon ng mga may paralisis. Labis ang pasasalamat ni Yang Sun sa kanilang kabutihan. Lumipas ang maraming araw, pero wala pa rin kinakain si Kang Ho. Ayaw niyang unti-unting mamatay ang kanyang anak sa ganitong paraan. Bigla na lang nagsalita si Kang Ho, "Kapag sobrang kain, aantukin ka at hindi ka makakapag-aral." Mga salitang dati niyang laging naririnig mula sa kanyang ina. Doon tuluyang nagsisi si Yang Sun sa maling paraan ng pagpapalaki niya. Sinabi niya rito na okay lang kumain. "Ginawa ko yun dahil mahal na mahal kita. Gusto kong maging masaya ka. Ayokong maranasan mo ang buhay na naranasan naming mag-asawa." Nakiusap siya sa anak na patawarin siya, at pagkatapos, kumain si Kang Ho ng unang subo ng kanin na nagdulot ng labis na saya sa kanyang ina. Samantala, natuntun na ni Chairman Song ang kinaroroonan ng driver ng truck na nakabangga kay Kang Ho. Pero kahina-hinala, nagpakamatay na raw ito. Lalo nitong pinagtibay ang hinala ni Woo Byok na si Assemblyman Taisu ang nasa likod ng lahat. Kinagabihan, inilagay ni Yang Sun ang paboritong robot ni Kang Ho sa harap nito. Saka lumabas para sumagot ng tawag. Sinubukan itong abutin ni Kang Ho. Pagbalik niya, nagulat siya na itapon na sa kabilang dulo ng silid ang robot. Napansin din niyang gumalaw na ang anak niya. Tinulungan niyang subukan ulit ni Kang Ho, pero hindi pa rin sapat. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya nagpapakain sa anak. Sinasadya niyang ilagay lang ang pagkain sa harap nito para matuto itong kumain mag-isa. Bukod pa rito, naghahanap siya sa internet ng mga paraan para maibalik ang pakiramdam sa mga kamay ni Kang Ho. Dumating ang araw na nakuha ni Kang Ho ang kutsara at kumain ng mag-isa sa unang pagkakataon. Napaluha si Yang Sun sa sobrang tuwa.
ginawa. Paglipas ng panahon, unti-unting gumagaling si Kang Ho at kaya na niyang umupo sa wheelchair. Pero dahil isip bata pa siya, ang naging pinakamalapit niyang kaibigan ay ang kambal na anak ni Miju. Isang araw, itinulak siya ng dalawang batang makukulit mula sa burol. Pag-uwi, pinagalitan siya ng kanyang ina, tulad ng isang bata. Pagkatapos, dumating ang lola ng kambal at pinagalitan ng mga bata. Bakit ninyo ginawa yun kay Uncle Kang Ho? At bakit tinatawag niyo lang siya sa pangalan niya? Sabay na sagot ng mga bata, 7 taong gulang lang siya. At ganoon nga si Kang Ho, lagi niyang iniisip na bata siya, na ikinaiinis ng marami. Matapos ang insidente, ipinaliwanag ni Yang Sun kay Kang Ho na 35 na siya, pero dahil may sakit siya, pansamantala siyang parang 7 taong gulang. Lahat daw ng tao gustong bumalik sa pagkabata. Siya rin gusto, pero si Kang Ho ang napiling mapalad. Ito raw ay pagkakataong bigay ng langit, isang tsansang magsimula muli. Hinimok niya ang anak na mabuhay ng masaya at huwag sumuko. Iyon lang ang magpapasaya sa kanya. Samantala, hinarap ni Woo Byuk si Tae-soo at ipinakita ang ebidensyang siya ang nag-utos sa driver para banggain si Kang Ho at pagkatapos ay ipapatay ito para matahimik. Bukod pa rito, may ebidensya rin si Woo Byuk na bumili ng maraming sleeping pills ang anak ni Tae-soo bago nangyari ang aksidente. Dito inamin ni Tae-soo ang dahilan kung bakit gusto niyang ipapatay si Kang Ho. Alam niya na anak ito ni Hae-sik mula pa sa insidente ng sunog noon. Binalaan din niya si Woo Byuk na mukhang alam ni Kang Ho kung sino ang pumatay sa kanyang ama, kaya ito lumapit sa kanya. Pero kabisado na ni Woo Byuk ang buong background ni Kang Ho. Wala raw siyang pakialam sa tunay nitong motibo dahil may hawak siyang ebidensya ng katiwalian nito. Gagamitin lang niya si Kang Ho hanggat may pakinabang pa ito. Samantala, pumunta si Yang Sun sa lumang apartment ni Kang Ho para kunin ang mga gamit nito at iuwi sa probinsya. Ito ang lugar na matagal na niyang gustong makita kahit minsan lang. Dahil noon, lagi siyang iniiwasan ng anak niya. Sa likod ng isang malaking larawan, doon pala itinatago ni Kang Ho ang napakaraming lihim na dokumento. Wala siyang ideya kung ano ang mga yon. Sa opisina ni Kang Ho, nalaman ni Yang Sun na hindi pala naging matuwid na prosecutor ang kanyang anak. Maraming tao ang sumisigaw ng paratang at mura laban kay Kang Ho dahil sa mga kasong hinawakan niya. Habang pauwi, tuliro sa pag-iisip, biglang may asong tumawid sa kalsada kaya napapreno siya ng biglaan. Sa likod niya, may kotse na bumangga sa sasakyan niya. Ipinipilit ng lalaki na bayaran niya ang bago nitong kotse. Tumanggi si Yang Sun at nauwi sila sa pagtatalo. Sa gitna nito, napansin niya ang maraming gold bars sa kahon ni Kang Ho. Doon siya nagsimulang maniwala sa mga sinasabi ng iba tungkol sa anak niya. Kahit wala nang alaala si Kang Ho, pinagalitan pa rin siya ni Yang Sun. Gusto niya sanang maging prosecutor ang anak para tumulong sa mga naaapi, hindi para maging masamang tao na tumatanggap ng suhol. Bakit hindi mo tinulungan ang mga inaapi? Tanong niya. Sinisi niya ang sarili sa pagpapalaki sa anak na naging ganoon. Si Kang Ho, kahit hindi niya lubos maintindihan ang nangyayari, nakaramdam ng guilt dahil napaiyak niya ang kanyang ina. Sa huli, nagyakapan silang dalawa habang umiiyak. Samantala, si Miju ay nababalisa sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Araw-araw may dumarating na pinagkakautangan. Noon kasi, tinakbuhan siya ng kanyang matalik na kaibigan matapos umutang ng malaking halaga, kaya naiwan sa kanya ang napakalaking utang. Balak niyang ibenta ang nail salon, bayaran ang utang, at bumalik sa kanilang probinsya. Kinagabihan, ibinalik ni Kang Ho ang bola sa dalawa niyang batang kaibigan. Sa harap ng gate, tinawag niya ang mga pangalan ng mga ito. Maya-maya, may nagbukas ng pinto. Si Miju iyon. Natigilan siya ng ilang segundo nang makita ang kalagayan ni Kang Ho, pero agad din niyang isinara ang pinto. Hindi pa rin niya makalimutan ang araw na malamig siyang iniwan nito. Nang buksan ng dalawang bata ang pinto, wala na si Kang Ho. Pumasok si Miju sa loob at ikinuwento ng kanyang ina ang lahat tungkol kay Kang Ho. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga anak na bawal na nilang makita si Kang Ho. Sinabi rin niya sa kanyang ina na babalik na siya rito at hindi na aalis pa. Samantala, pag-uwi ni Kang Ho, sinabi niya sa kanyang ina na may nakilala siyang magandang babae, pero hindi niya maintindihan kung bakit sumasakit ang puso niya, na ikinagulat ni Yang Sun. Kinabukasan, pumunta si Kang Ho sa bahay ng dalawang bata. Hahampasin na sana niya ang pinto nang tawagin siya ng kanyang ina. Kailangan niyang umuwi dahil may medical check-up siya. Tinapo na lang niya ang bola sa loob ng gate at bumalik. Doon niya nakita ang pamilya ni Miju. Mula sa malayo, pinanood niya ito at napansin siya ni Miju. Dito rin niya nalaman ang pangalan nito, Miju. Samantala, para mapagaan ang loob ng kanyang anak tungkol kay Kang Ho, sinabi ni Tae-soo na nilapitan lang siya nito dahil may sariling motibo. Sinabi pa niyang pinatay pa raw ni Kang Ho ang sarili nitong asawa at anak para lang makasama siya. Nagulat si Hayang sa mga larawang ipinakita sa kanya, pero hindi pa rin siya makapaniwala. Masyadong absurd ang lahat dahil nakita niyang gustong-gusto ni Miju ang aso ng asawa ng kapitan ng baryo. Naghanda si Kang Ho ng bagong alaga, isang cute na maliit na baboy. Pumunta siya sa bahay ni Miju. Doon, nakita niya muli ang dalawang batang kaibigan. Tinanong niya kung sino ang babaeng nasa loob ng bahay, pero biglang tumakbo ang baboy. Nagkandara pa silang tatlo sa paghabol dito. Tumakbo ito papunta kay Miju. Nang makita silang tatlo, lalo na si Kang Ho sa wheelchair, napaisip si Miju. Tinulungan din niya itong hulihin ang baboy, pero sa harap niya, nahihiya pa rin si Kang Ho. Mula sa malayo, nang makita niyang papalapit ang kanyang ina, natakot si Kang Ho na mapagalitan, kaya agad siyang tumakas kasama ang dalawang bata. Doon din nakilala ni Yang Sun si Miju. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Yang Sun na si Miju pala ang babaeng laging binabanggit ni Kang Ho. Lagi niya akong kinukulit na ipakita ang aso kay Miju at gusto pa niyang bumili ako ng isa pa, sabi niya. Kinagabihan, dumating ang mga tauhan ni Chairman Song sa bahay ni Kang Ho para hanapin ang orihinal na dokumento tungkol sa lihim na anak ni Tae-soo. Pero nang makita nila si Kang Ho, napilitan silang magtago sa aparador. Sa labas naman, dumating din ang mga tauhan ni Tae-soo. Balak patayin si Kang Ho, pero nang huhugot na sana ng kutsilyo ang isa, biglang sumulpot ang dalawang lalaki para pigilan siya. Nagkaroon ng rambulan, pero may isang hindi
hindi kayang lumaban, kaya tumakbo ito palayo ng mabilis. Pag-uwi ni Yang Sun, ikinuwento ng kanyang anak ang nangyari, pero hindi siya naniwala sa mga sinasabi ni Kang Ho. Masyadong imposible. Pagkatapos, pinapalinis niya ang lahat ng dumi ng baboy na nakakalat sa buong bahay. Kinaumagahan, si Woo Byok, na bumalik nang hindi nakuha ang gusto niya, ay ibinubuhos ang galit niya sa dalawang lalaking iyon. Alam niyang sinusubukan ni Tae-soo na alisin si Kang Ho, kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na protektahan ito bago makuha ang orihinal na dokumento. Samantala, nakita ni Kang Ho na nahulog ni Mijo ang kanyang pitaka habang sumasakay ito sa bus. Tumakbo siya, pinulot iyon, at sinubukang habulin si Mijo, pero hindi niya ito naabutan. Kaya naman, nagpagala-gala siya sa mga kalye para hanapin si Mijo at maibalik ang pitaka. Sa araw na iyon, naghahanap si Mijo ng pwedeng paglagyan ng nail salon, pero masyadong mahal ang renta sa lugar, kaya wala siyang mahanap na angkop na pwesto. Habang papunta siya sa tindahan para bumili ng pestisidyo para sa kanyang ina, may natulungan siyang babae na gamutin ang sugatang kuko nito. Hindi sinasadya, narinig niya ang usapan na wala pang nail salon sa lugar na yon. Sinabi ni Mijo na naghahanap din siya ng lugar para magbukas ng sarili niyang salon. Sinabi ng may-ari na may bakanting pwesto roon, at kung magugustuhan niya, maaari niya itong ibigay sa kanya. Labis ang tuwa ni Mijo dahil hindi na niya kailangang gumastos para sa renta. Samantala, si Kang Ho, habang tinitingnan ng pitaka, ay nanakawan ng sarili niyang wallet. Pumulot siya ng mansanas at ibinato iyon sa ulo ng magnanakaw. Nahulog sa kalsada ang wallet at tumakas ang magnanakaw. Akala ng isang matandang lalaki ay ninanakaw ni Kang Ho ang kanyang pitaka. Kahit paulit-ulit itong itinatanggi ni Kang Ho, sakto namang napadaan si Mijo at nakita si Kang Ho, kaya dali-dali siyang lumapit para tulungan ito. Ibinigay ni Kang Ho ang pitaka kay Mijo. Sinabi niyang nahulog ito sa bus stop. Nandoon din ang kanyang ina. Pagkatapos, isinama niya ang dalawa pauwi. Kinagabihan, aksidenteng nakita ni Samsik si Kang Ho na nangingisda sa tabing ilog. Hindi pa rin niya alam na parang naging bata na si Kang Ho at nawalan ng lahat ng alaala. Naalala ni Samsik kung paano siya lumapit kay Kang Ho para humingi ng tulong matapos ang pagnanakaw. Pero hindi pinansin ni Kang Ho ang mga pakiusap niya, kaya napilitan si Samsik na makulong. Hinablot niya ang kwelyo ni Kang Ho at minura ito. Sasabihin ko sa ina ko, sabi ni Kang Ho na nagpatigil kay Samsik sandali. Pagkatapos, pumunta si Kang Ho sa bahay ng dalawa niyang batang kaibigan. Dito, tinanong ni Mijo kung bakit hindi pa siya umuwi. Siguradong nag-aalala na ang kanyang ina. Sinabi ni Kang Ho na manganganak na ang mga baboy ngayon, kaya wala sa bahay ang kanyang ina. Alam ng dalawang bata na hindi pa kumakain si Kang Ho, kaya pilit nila itong pinapasok sa loob kahit tutol ang kanilang ina. Habang kumakain, sinabi ng batang si Shojin na parang kumpleto ang pamilya nila at tinawag niyang tatay si Kang Ho. Tinanong ni Kang Ho si Mijo tungkol sa ama ni na Yejin at Shojin. Narinig niyang makakalimutin daw ito, kaya napilitan si Mijo na umiti kahit pilit. Dito rin, sinabi ni Mijo kay Kang Ho na wag na itong bumalik at wag na ring makipagkita kina Shojin at Yejin. Sa madaling salita, wag na siyang magpakita sa kanya, na ikinagulat ni Kang Ho. Tinanong niya si Mijo kung masama ba siyang tao noon, pero hindi makasagot si Mijo. Pagkatapos, nagpaalam siya sa lahat at umalis. Kinaumagahan, pagmulat niya, hinanap ni Kang Ho ang kanyang ina sa buong bahay pero hindi niya ito makita, kaya naisipan niyang tawagan ito. Sa kabilang banda, si Yang Sun ay naospital dahil sa tuloy-tuloy na pananakit ng tiyan. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan. Nang sabihin ng doktor na mayroon siyang stage 4 na cancer sa tiyan, halos gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya nag-aalala para sa sarili niyang buhay, kundi para sa mangyayari kay Kang Ho kapag wala na siya para mag-alaga rito. Kasabay nito, dumating din si Kang Ho sa ospital. Nagmamadali siyang lapitan ng kanyang ina ngunit nadapa siya. Tinulungan siya ng ina niyang tumayo habang umiiyak, ngunit bigla nitong binitawan ang kanyang kamay at sinabing, "Kang Ho, tumayo ka mag-isa." Saka tahimik na lumayo. Gusto niyang matutong alagaan ng kanyang anak ang sarili nito at masanay na wala siya sa tabi nito. Matapos malaman na may stage 4 na cancer siya sa tiyan, tila tuluyang nanghina ang loob ni Yang Sun. Inihahanda na niya ang lahat para kay Kang Ho sakaling dumating ang araw na wala na siya. Sino ang tatawagan kapag nawalan ng kuryente o tubig? Ano ang gagawin kapag may sakit siya o kapag nagugutom? Hindi niya alam kung paano kakayanin ni Kang Ho ang mabuhay mag-isa. Tumingin si Yang Sun sa larawan ng alaala ng kanyang asawa at sinabihan ng sarili na hindi siya pwedeng mamatay. Kinaumagahan, nagbukas ng saloobin si Kang Ho sa dalawa niyang batang kaibigan. Napansin niyang kakaiba ang kanyang ina nitong mga nakaraang araw. Hindi na ito gaanong nagsasalita at mukhang malungkot. Ayaw na ring ngumiti. Ngunit maya-maya lang, dumating din si Yang Sun. Ibang-iba na ang itsura kumpara kahapon. Masayahin na naman siya tulad ng dati. Nagtaka ang dalawang bata sa sinabi ni Kang Ho. Sa araw ding iyon, binuli si Kang Ho ng isang grupo ng mga estudyante sa kalsada. Buti na lang at dumating agad ang kanyang ina para pagsabihan ang mga batang iyon. Pag-uwi nila, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano lumaban sa sinumang mambubuli sa kanya. Sinunod ni Kang Ho ang sinabi ng kanyang ina kahit ayaw niyang magmura. Ibinigay rin ni Yang Sun sa kanyang anak ang mahahalagang bagay tulad ng mga dokumento ng bahay at ang passbook ng ipon. Sinabi niya sa anak na huwag itong ibigay kahit kanino. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang tinuruan si Kang Ho ng lahat mula sa pag-aalaga ng mga baboy, paghahanap ng kita, pagbili ng bigas, hanggang sa mga paraan ng pagtatanim ng patatas. Umaasa pa rin siya na balang araw, kapag wala na siya, magiging independent ang kanyang anak at kayang buhayin ang sarili. Kinagabihan, umuwi si Mijo at nakita niyang umiiyak ang kanyang anak. Kinanong niya ito kung bakit at sinabi ng bata ang dahilan. Nalulungkot siya dahil sa paliguan. Laging may kasamang ama ang kanyang mga kaibigan, kaya paulit-ulit siyang humihingi ng tatay. Nalabis na ikinahihiya ni Mijo. Isang araw, nagkaroon ng outbreak ng sakit sa isang sakahan ng kambing sa kanilang baryo. Napilitan ng gobyerno na lipulin ang buong
buong kawan ng kambing. Hindi nagtagal, pati ang babuyan ni Yang Sun ay kinailangang ipapatay dahil malapit ito sa lugar na may sakit. Labis ang sakit sa kanya habang pinapanood na kinukuha ang kanyang mga baboy. Para bang lahat ay laban sa kanya at sunod-sunod ang masasamang pangyayari. Kinabukasan, sa nail salon ni Miju, pinag-uusapan ng lahat kung gaano kaawa-awa ang pamilya ni Yang Sun. Nagtaka ang may-ari kung bakit pumunta ito ng maaga para bumili ng pestisidyo. Kinutuban si Miju. Natakot siya na baka may masamang balak si Yang Sun. Agad siyang umalis sa trabaho, ikinagulat ng lahat. Samantala, ang mag-ina ay pumunta sa puntod ng ama ni Kang Ho. Dala ang supot ng pestisidyo. Mukhang gusto na niyang tapusin ang lahat. Binuksan niya ang bote ng gamot pero hindi niya magawang inumin ito. Tinulungan siya ni Kang Ho kahit hindi niya alam kung ano iyon. Walang kamalay-malay. Sinabi ni Kang Ho sa kanyang ina na inumin na ito agad at umuwi na sila para kumain dahil gutom na siya. Kailangan din nilang pakainin ang mga baboy sa bahay. Magpaparami pa sila at maibabalik ang kanilang sakahan, di ba, ina? Sa mga salitang iyon ng kanyang anak, tahimik na napatitig na lamang si Yang Sun. Samantala, tumakbo si Miju papunta sa bahay ni Kang Ho. Tumawag siya pero walang sumasagot. Lalong lumala ang kanyang pag-aalala. Biglang dumating sa likod niya ang mag-ina. Nakita ni Miju ang supot ng pestisidyo na pilit itinatago ni Yang Sun. Inagaw niya ito at sinabing ibabalik niya iyon sa bukid ng kanyang ina. Saka siya umalis. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi kay Kang Ho na maaari siyang sumama kina Shojin sa paliguan kinabukasan. Labis ang saya ni Kang Ho. Nagkasundo silang magkita sa umaga. Kinaumagahan, pumunta si Miju kasama ang kanyang mga anak sa bahay ni Kang Ho. Sumunod din si Samsik dahil gusto rin niyang sumama. Sa paliguan, inalagaan ni Kang Ho si Shojin na parang tunay na ama. Nang makita iyon, sinubukan din ni Samsik na gawin ang ganoon. Sa TV, nakita ni Kang Ho si Taisu na nagbibigay ng talumpati bago ang eleksyon at may kung anong alaala ang unti-unting bumalik sa kanya. Sa labas, naghihintay si Miju at dumating din si Yang Sun para sunduin si Kang Ho. Tuwang-tuwa ang dalawang bata. Sinabi ni Shojin kay Kang Ho na mag-swimming ulit sila sa susunod na linggo. Agad namang pumayag si Kang Ho. Pagkatapos, masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Dinala ni Yang Sun si Kang Ho sa rehabilitation center. Mula ngayon, dito na siya mananatili para alagaan ng mga doktor. Tinanong ni Kang Ho kung mananatili rin ba ang kanyang ina sa tabi niya, pero hindi iyon maaari. Pinalakas siya ng loob ni Yang Sun na magpakatino roon at balang araw ay gagaling siya at makakalakad ng normal. Pagkatapos, babalikan siya ng kanyang ina. Pero ayaw iyon ni Kang Ho. Gusto lang niya ay mabuhay kasama ang kanyang ina. Nakiusap si Kang Ho sa kanyang ina na isama siya, pero tumanggi ito. Pilit pinipigilan ni Yang Sun ang kanyang emosyon at umalis. Pagbalik niya sa bahay, balak na niyang tapusin ang kanyang buhay. Nag-iwan siya ng liham para sa kanyang anak at sinulyapan ang larawan ng kanilang buong pamilya sa huling pagkakataon. Samantala, nakatakas si Kang Ho mula sa rehabilitation center. Mag-isa siya sa wheelchair habang hinahanap ang daan pauwi. Si Yang Sun naman ay handa na sa lahat. Nakapagdesisyon na sa kanyang gagawin. Sa mismong sandaling sisipain na niya ang upuan, doon din sumisigaw si Kang Ho sa labas. Tinatawag ang kanyang ina. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang ina na nahihirapan. Lumapit si Kang Ho at niyakap siya. Sa sandaling iyon, mas nanaig ang lakas ng pagmamahal ng isang ina. Tumayo si Kang Ho sa kanyang mga paa na dati hindi gumagana at tinulungan ang kanyang ina na makaiwas sa kamatayan. Hindi makapaniwala si Yang Sun sa nakita. Umiiyak siyang nagtanong, "Tumayo ka, di ba?" Sabay yakap ng mahigpit kay Kang Ho. Pagkatapos, sinabihan niya itong subukang gawin muli pero hindi ito sumagot. Tiningnan ni Kang Ho ang lubid at tila may naunawaan. Tinalikuran niya ang kanyang ina at umalis sa gitna ng ulan. Kahit tinatawag siya nito mula sa likuran. Sa labas, nakasalubong niya si Miju at bigla na lang siyang napaiyak. Tinulungan siya ni Miju na gamutin ang sugat sa kanyang kamay. Dito, sinabi niya ang lahat. "Dinala ko ni ina sa isang kakaibang lugar. Tapos iniwan niya ako para pumunta siya sa mas magandang lugar." Hindi naniwala si Miju. Hindi ganoon ang kanyang ina. Pero kung iyon ang totoo, siguradong may dahilan siya. Baka hindi pa niya kayang sabihin ngayon, pero balang araw, maiintindihan din niya ang lahat. Nagtaka si Kang Ho kung bakit alam niya iyon. Sinabi ni Miju na iniwan din siya noon. Hindi niya alam ang dahilan, pero gusto niya talagang malaman. Sa pagtingin niya kay Kang Ho, pakiramdam niya ay baka hindi na niya kailanman malaman ang sagot. Sa labas, nakita na sila ni Yang Sun at tinatawag ang pangalan ni Kang Ho sa gitna ng ulan. Pag-uwi nila, humingi siya ng tawad sa ginawa niya. Malamig na tinanong ni Kang Ho ang kanyang ina kung ano ang dahilan. Ipinaliwanag nito na masama ang pakiramdam niya at sumasakit ang kanyang tiyan. Kung ganoon, kailangan niyang magpagamot sa ospital at may mag-aalaga sa kanya. Ayaw niyang maging pabigat kay Kang Ho. Sumagot si Kang Ho, "Ako bang ganito? Pabigat din sa'yo, ina?" Agad itong itinanggi ni Yang Sun. Humingi siya ng tawad sa maling nasabi. "Hindi ka na may sakit. Tumayo ka na kanina. Kaya mo nang maglakad. Kaya mo na akong alagaan." Pinilit niya si Kang Ho na tumayo ulit at ipakita sa kanya. Pero ilang beses man niyang subukan, hindi niya magawa. Sa gitna ng ulan, itinulak niya si Kang Ho palayo. Dinala siya sa ilog at itinulak doon. Kahit nagpupumiglas ito at humihingi ng tulong, gusto niyang matuto itong iligtas ang sarili. Hindi ka matutulungan ng iba habang buhay. Kung gusto mong mabuhay, tumayo ka mag-isa tulad ng ginawa mo kanina. Sadyang inilalayo pa niya ito, pero hindi pa rin maigalaw ni Kang Ho ang kanyang mga paa. Pag-uwi, patuloy niyang pinag-aaralan ang mga instruksyon sa TV. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang dinadala si Kang Ho sa ilog, saka pumupunta sa rehabilitation center at humihingi ng tulong sa lider ng baryo para sa acupuncture. Dahil dito, unti-unting umuunlad si Kang Ho. Kahit paika-ika, nakakagalaw na siya gamit ang saklay. Ang makita siyang nakakagalaw sa tubig ay labis na ikinatuwa ni Yang Sun. Ang mga unang hakbang niya, na parang isang bata, ay nagpapaalala kay Yang Sun ng kanyang kabataan. Samantala, nag-uusap-usap ang mga taga-baryo. Dahil sa kaawa-awang kalagayan ng pamilya ni Yang Sun, nais nila itong tulungan. Nagkasundo silang lahat na bilhan si Kang Ho ng
ng bagong electric wheelchair. Matibay na ito at mas madali siyang makakagalaw. Samantala, nakatanggap si Miju ng tawag mula sa kanyang mga anak. "Ma, bumalik na si Daddy," sabi ng mga bata. Dumating daw ito sa bahay sakay ng isang bagong kotse na ikinagulat ni Miju. Agad siyang sumakay ng taxi pauwi. Pagdating niya, nakita niyang hinahabol at pinapalo ng kanyang ina ang lalaking iyon. Sinasabing iniwan nito ang kanyang anak. Kahit paulit-ulit niya itong itinatanggi, inilabas ng ina ni Miju ang litrato nilang dalawa para patunayan iyon. Pero ang totoo, ipinakuha lang ni Miju ang larawang iyon kasama ang lalaki para lokohin ang kanyang pamilya. Lumalabas na ang lalaking iyon ay pumunta para maningil ng utang na hiniram ng sinumpaang kapatid ni Miju. Pinipilit niyang magbayad si Miju ngayong buwan. Kung hindi ay ibubunyag niya ang address nito sa iba pang mga pinagkakautangan. Sa araw ding iyon, naghanda ang buong baryo ng mga regalo para kay Kang Ho. Nagtipon-tipon sila sa harap ng bahay nito para sorpresahin ang kanyang pamilya. Itinago nila ang wheelchair. Sinabi ng leader ng baryo na gusto ng lahat na makita si Kang Ho dahil matagal na nilang hindi ito nakikita. Pumasok si Yang Sun sa loob para tawagin si Kang Ho. Sa labas, abala ang lahat sa paghahanda ng sorpresa. Lumabas si Kang Ho na naglalakad na parang normal na tao, na ikinagulat ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita. Labis ang kanilang tuwa para kay Kang Ho. Sa likuran niya, pumasok ang ama ni Samsik sakay ng wheelchair para dagdagan pa ang sorpresa. Pero nang makita ni Kang Ho ang eksenang iyon, nagulat siya at natumba. Pagkatapos, nagtipon ang lahat para magdaos ng salo-salo bilang selebrasyon para kay Kang Ho. Sa loob ng bahay, tinanong ni Miju si Yang Sun tungkol sa insidente kung saan gusto nitong tapusin ang lahat. Hinawakan ni Yang Sun ang kanyang kamay at sinabing hindi na iyon mauulit. Dahil sa mga salitang iyon, gumaan ang loob ni Miju. Kinagabihan, nakatanggap si Yang Sun ng tawag mula sa gwardiya ng dati nilang apartment ni Kang Ho. Kinaumagahan, agad siyang pumunta roon. Ikinuwento ng gwardiya na pinakiusap ni Kang Ho na ibigay ko ang liham na ito sa iyo kung sakaling dumating ang araw na wala na siya. Hinawakan ni Yang Sun ang sulat habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa liham, ipinahayag ni Kang Ho ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Lagi niyang naaalala ang mga pagkaing niluluto nito at ang masasayang alaala nilang magkasama noon. Humihingi siya ng paumanhin dahil madalas niyang iwasan ang kanyang ina at bihira siyang tumawag o bumisita. Pero, "Ina, lagi pa rin akong nabubuhay sa mga alaala noong kasama ko kayo ni tatay." Pag-uwi, nakaramdam si Yang Sun ng kakaiba dahil hindi kailanman nagsalita si Kang Ho ng ganoon sa kanya. Para bang alam na nito ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Sa araw na iyon, nagpunta sina Yang Sun at Kang Ho para magpakuha ng litrato. Matapos ang larawan nilang mag-ina, gusto rin ni Yang Sun na magpakuha ng mag-isa na para bang iniisip niya ang hindi magandang kahihinatnan ng kanyang kinabukasan. Pagbalik sa bahay, tinuruan niya si Kang Ho kung paano lumuhod at bumati sa mga bisita, parang paghahanda para sa sarili niyang lamay. Sumunod naman si Kang Ho kahit wala siyang lubos na naiintindihan. Maya-maya, tiningnan ni Yang Sun ang larawan ng kanilang pamilya at may biglang naalala. Sa liham, sinabi ni Kang Ho na palagi siyang nasa mga alaala ng pamilya. Agad niyang tinanggal ang litrato. Sa likod nito ay may nakatagong memory card. Kinaumagahan, hinanap ni Yang Sun ang ama ni Samsik. Gusto niyang hiramin ang computer nito para tingnan ang laman ng memory card. Maingat siyang tinuruan kung paano ito gamitin. Ngunit nang buksan ang files, kailangan ng password. Sinubukan ni Yang Sun ang kaarawan ni Kang Ho, pero mali. Matapos mag-isip sandali, inilagay niya ang sarili niyang kaarawan at tumugma ito. Labis ang tuwa ng mag-ina. Sa loob ng memory card ay ang mga lumang diary entry ni Kang Ho kung saan isinulat niya ang mga kwento ng kanyang buhay. Kung bakit niya kinailangang mag-aral ng abogasya, ang pangarap na matagal nang nais ng kanyang ina na matupad niya. Isang araw, mag-isa siyang pumunta sa korte. Gusto niyang makita ang kaso ng kanyang ama, pero hindi siya pinayagan. Pagkatapos, pumunta siya sa presinto at nakiusap na makita ang investigasyon noong taon na yon, pero muli siyang tinanggihan. Sinabi ng isang pulis, "Kapag prosecutor ka na, saka ka bumalik dito at gawin mo ang gusto mo." At walang awang pinalaya si Kang Ho. Bilang isang law student, wala siyang kapangyarihan. Doon niya naunawaan ang ibig sabihin ng sinabi ng kanyang ina, "Kailangan mong magkaroon ng kapangyarihan. Kapag mayroon ka nito, walang makakatingin sa iyo ng mababa." Kaya lalo siyang nagsikap sa pag-aaral. Pagkalipas ng 5 taon sa universidad, nagtapos si Kang Ho bilang top ng kanyang klase. Dumating din ang masasayang panahon niya kasama si Miju. Pero para makalapit kay Taisu, ang prosecutor na nanakit sa kanyang ama noon, napilitan si Kang Ho na makipaghiwalay kay Miju. Ayaw niyang madama ito sa gulo. Ayaw niyang mapahamak ito. Alam niya kung anong klaseng tao si Taisu. Nang maging prosecutor na siya, nagkaroon na siya ng karapatang kunin ang case file ng nakaraang taon, ang mga dokumentong may kaugnayan sa kanyang ama. Ang pagkamatay ng ama ni Kang Ho ang naging simula rin ng malupit na kapalaran nilang mag-ina. Kalaunan, natagpuan ni Kang Ho ang saksi noong panahong iyon. Humingi ito ng tawad sa pamilya dahil nagsinungaling siya sa korte tungkol sa sunog na ikinamatay ng kanyang ama. Ang taong nagbanta sa kanya para gawin iyon ay walang iba kundi si Chairman Song. Pagkatapos nito, pumunta si Kang Ho sa presinto. Ngayon ay may bago na siyang katayuan. Iginiit niyang ibigay sa kanya ang mga dokumento ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Nakita mismo ni Kang Ho ang mga larawan ng kanyang ama. Masasabing iyon ang unang pagkakataon na tunay niyang nakilala ito. Bitbit ang mga dokumento, hinanap niya ang pulis na humawak ng kaso noon. Naniniwala siyang hindi iyon simpleng pagpapatiwakal. Ayon sa kanya, ang mga marka sa leeg ay walang palatandaan ng pakikipaglaban mula sa biktima. Para sa kanya, may pumatay rito at sinadya lamang palabasing pagpapakamatay. Itinanggi ng pulis ang lahat ng iyon. Sumagot si Kang Ho at tinanong kung bakit bigla itong yumaman noon, nakabili ng bahay at kotse. Binalaan niya ang pulis bago siya umalis. Pagkatapos, nilapitan ni Kang Ho ang isang matandang lalaki at tinulungan ang apo nito na mapawalang sala sa kasong pananakit. Dahil dito
dito, nakuha niya ang tiwala nito at ginamit iyon para makakalap ng ebidensya laban kay Woo Byuk. Tungkol naman sa kaso ng sekretarya, isa lamang iyong palabas na ginawa ni Kang Ho para makuha ang ilegal na impormasyon ni Tae-soo. Nangako siyang tutulungan ang sekretarya na makatakas palabas ng South Korea. Sa halip na gawin ang ipinag-utos ni Tae-soo, dinala ni Kang Ho ang mag-ina sa baybayin para makatawid palabas ng bansa. Inihanda niya ang pera at pekeng pasaporte para sa kanila. Pagkatapos, dinala niya ang sasakyan sa ibang lugar, itinulak iyon pababa, at nag-record ng video para ipadala kay Tae-soo. Kunwari ay natapos niya ang misyon. Araw din iyon nang mangyari ang aksidente kay Kang Ho habang pauwi siya kasama ang anak ni Tae-soo. Para makuha ang kumpirmasyon ni Yang Sun na maging opisyal na anak ni Woo Byuk, itinago niya ang memory card sa likod ng litrato ng pamilya. Ngunit nangyari ang aksidente, isang bagay na hindi niya inaasahan. Matapos mabasa ang mga diary entry, nakiusap si Yang Sun kay Kang Ho na huwag nang maghiganti kahit wala na itong maalala ngayon. Naalala niya ang mga dokumentong nilinis niya noon sa apartment ni Kang Ho. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit malamig ang pakikitungo ni Kang Ho sa kanya. Lahat ay para sa paghihiganti para sa kanyang ama. Natatakot siya na ilalagay sa panganib ng mga dokumentong iyon si Kang Ho, kaya sinunog niya ang lahat. Gusto niyang magsimula ito ng bagong buhay at kalimutan ang nakaraan. Kinabukasan, sumakit ang tiyan ni Yang Sun, kaya kinailangan niyang magpatingin sa ospital. Habang naghihintay, narinig niya ang babaeng katabi niya na nagsasabing nagbago agad ang ugali ng anak nito matapos mag-asawa. Dahil dito, may naisip si Yang Sun. Kailangan niyang hanapan ng asawa si Kang Ho. Kung mawala man siya, may mag-aalaga rito. Pag-uwi, sinabi niyang gusto niyang pamahalaan ni Kang Ho ang babuyan. Nais niyang ito mismo ang magbangon muli ng sakahan. Tinanong ni Kang Ho, "Hindi na ba ako magiging prosecutor?" Maingat siyang sinagot ni Yang Sun, "Mula ngayon, hindi ka na prosecutor. Aalagaan mo ang sakahan at mamumuhay ng masaya. Huwag mo nang piliting alalahanin ang nakaraan. Mamuhay ka na lang sa kung ano ka ngayon." Kinagabihan, kinausap ni Yang Sun ang mga taga-baryo. Nahihiyaman, sinabi niyang gusto niyang hanapan ng mapapangasawa si Kang Ho. Agad namang pumayag ang leader ng baryo. Gusto rin niyang tumulong bilang matchmaker para kay Kang Ho. Masayang sumang-ayon ang lahat. Kinaumagahan, tinulungan ni Yang Sun si Kang Ho na ayusin ang kanyang buhok. Paalala niya, may blind date siya ngayong araw. Inilabas niya ang isang kahon ng alahas at ipinaliwanag, "Para ito sa mapapangasawa mo. Sa susunod, magsasama na kayo, pamamahalaan ang sakahan, at bubuo ng buhay." Nagtanong si Kang Ho, "Si Miju ba?" Pero sinabi ng kanyang ina na hindi maaari. May mahal na si Miju. Nasa Amerika ang asawa nito, kaya hindi sila maaaring magkatuluyan. Nalungkot si Kang Ho sa narinig. Hindi nagtagal, dumating din ang mga kapitbahay na babae para tulungan siyang mag-ayos. Inihanda nila ang kanyang buhok, makeup, at damit kasama ang kurbatang matagal nang ibinigay sa kanya ni Miju. Lumabas si Kang Ho at namangha ang lahat sa kanya. Kasing gwapo pa rin siya, tulad noong prosecutor pa siya. Sa blind date, bukod sa leader ng baryo na nagsisilbing matchmaker, may iba pang mga taga-baryo na parang mga artista ang pag-arte. Sobra nilang pinupuri si Kang Ho, na siya raw ang pinaka-valuable na binata sa baryo, at parang nanalo sa loto ang sinumang makakapangasawa sa kanya, na ikinahihiya ni Yang Sun. Ganoon din ang leader ng baryo. Inilabas pa niya ang napakaraming award ni Kang Ho noong nag-aaral pa ito. Mula pagkabata, napakatalino na raw nito. Pero habang nakaupo sa harap ng babae, kumikilos si Kang Ho na parang bata, na lalo lang ikinahihiya ng kanyang ina. Naghinala ang panig ng babae. Sumunod pa ang marami pang babae. Ngunit dahil sa kilos at asal ni Kang Ho, mahirap para sa kahit sinong babae na tanggapin siya. Kaya sa loob lang ng isang araw, mahigit 10 babae ang ipinakilala ng leader ng baryo, pero lahat sila ay tumanggi kay Kang Ho. Pagkatapos, sinabi ni Kang Ho sa kanyang ina na gusto niyang pumunta sa tindahan ng pestisidyo. Naiintindihan ng kanyang ina ang pakay niya. Gusto lang niyang makita si Miju. Paglingon lang ng kanyang ina, agad tumakbo si Kang Ho. Samantala, habang tinutulungan ni Miju ang isang matandang lalaki na ayusin ang kuko nito, bigla itong nagbitiw ng malisyosong salita at ng haras na ikinainis ni Miju. Agad niya itong pinalayas. Sa labas, nagkaroon pa sila ng komprontasyon. Sakto namang dumating si Kang Ho at pinigilan ng matanda. Galit pa rin si Miju at gusto niyang sugurin ang lalaki, pero paulit-ulit siyang pinipigilan ni Kang Ho. Bigla, may rumaragasang motorsiklo papunta kay Miju. Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang alaala ni Kang Ho. Mabilis niyang hinila si Miju palayo, ngunit nasugatan ang kanyang ulo at nagdugo. Labis ang pag-aalala ni Miju. Kasabay nito, tuluyang nagbalik ang ilan pa niyang alaala. Bigla niyang hinalikan si Miju sa labi. Tumugon din si Miju, tulad ng dati. Sa malayo, nakita ni Yang Sun ang lahat at tahimik na umalis. Kinagabihan, nakaupo si Miju at iniisip ang halik na yon. Sinisisi niya ang sarili dahil tila nawalan siya ng kontrol. Biglang dumating si Kang Ho na tumatakbo sa labas. Nang makita siya, nahiya si Miju kaya tinakpan niya ang ulo niya ng plastik. Lumapit si Kang Ho para batiin siya. Akala ni Miju ay hahalikan siya ulit. Pumikit siya at naghintay. Pero ang gusto lang pala ni Kang Ho ay kunin ang pagkaing nasa labi niya dahil sa sobrang hiya kung ano-anong sinabi ni Miju para umiwas sa kanya. Doon, sinabi ni Kang Ho na gusto niya talaga si Miju na ikinagulat nito. Pagkatapos, nagpaalam si Kang Ho at mabilis na umalis. Kinabukasan, nais ipakilala ng mga tauhan ni Yang Sun ang isang babaeng Vietnamese kay Kang Ho. Labis ang tuwa niya rito. Agad silang pumunta para makita ang babae. Nang makita ang litrato ni Kang Ho, pinuri nito ang kagwapuhan niya. Ipinakita rin sa kanya ang video ni Kang Ho. Naramdaman ng babae na napakaamo ni Kang Ho at labis siyang nasiyahan. Dahil dito, tuwang-tuwa ang lahat. Ipinahayag ng babae na gusto niyang makilala ng personal si Kang Ho at agad namang pumayag ang lahat. Tumakbo pa ang leader ng baryo para batiin at pasalamatan ang babae sa Vietnamese. Kinagabihan, pinuntahan ni Yang Sun si Miju. Ibinunyag niya na malapit nang magpakasal si Kang Ho. Darating ang magiging asawa nito mula Vietnam para magtrabaho rito. Sinabi niyang mukhang gusto ni Kang Ho si Miju, pero may
may asawa at pamilya na ito at tila hindi iyon naiintindihan ni Kang Ho. Kaya nakiusap siya kung maaari bang kumbinsihin ni Miju si Kang Ho. Kinabukasan na darating ang babae para makipagkita kay Kang Ho. Wala na siyang gaanong oras. Bago pa matapos ang usapan, tinanong ni Miju kung may problema ba siya. Doon, ibinunyag ni Yang Sun na may cancer siya at hindi na siya magtatagal. Pag-uwi, dala ang mabigat na iniisip. Sinabi ni Miju sa kanyang ina ang lahat. Naalala niya ang araw na nakipaghiwalay siya kay Kang Ho. Balak sana niyang sabihin na buntis siya noon, pero hindi niya nagawa. Nang maipanganak niya ang dalawang bata, nakita niyang may iba ng karelasyon si Kang Ho, kaya pinili niyang huwag na itong ipaalam. Lumapit ang kanyang ina at tinanong kung may nakakaalam na ba ng lahat ng ito. Pinayuhan siya nito na huwag piliin si Kang Ho dahil napakahirap alagaan ng isang may sakit. Pagkatapos, tuluyan nang bumagsak ang emosyon ni Miju matapos marinig ang nakakagulat na balita. Kinabukasan, inihanda ni Miju ang damit at inayos ang buhok ng kanyang mga anak. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang dalawang bata na pumunta sa bahay ni Kang Ho. Balak niyang ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang ama. Sa loob ng bahay, tinatawag ni Yang Sun si Kang Ho para gisingin ito dahil may usapan siya sa babaeng Vietnamese ngayong araw. Pero ayaw ni Kang Ho dahil sa puso niya, si Miju lang ang mahal niya. Bigla namang nahilo si Yang Sun at nawalan ng malay. Nataranta si Kang Ho at hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang ina. Sa labas, patuloy na kumakatok si Miju pero walang sumasagot. Kasabay nito, dumating din ang babaeng may appointment kay Kang Ho. Nagtanong ito kung nasaan ang bahay at nagpakilalang pupunta siya para makilala ang pamilya. Maya-maya, nagmamadaling lumabas si Kang Ho at sinabi sa kanila ang nangyari sa kanyang ina. Agad silang pumasok sa loob. Ang babaeng iyon ay may karanasan sa pag-aalaga ng mga may kapansanan, kaya may alam siya sa first aid at tinulungan si Yang Sun. Samantala, si Miju ay patuloy na tumatawag ng ambulansya at pinauwi muna ang dalawang bata. Dahil matatagalan ng ambulansya, kinuha niya ang sasakyan ni Yang Sun at siya na mismo ang nagdala rito sa ospital. Sa daan, dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho, pinapatigil siya ng mga pulis. Sinubukan ni Kang Ho na ipaliwanag ang sitwasyon. Maya-maya, nagpa siya ang dalawang pulis na tulungan sila at pinauna ang kanilang sasakyan. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Yang Sun sa loob. Tinawag ng mga doktor si Kang Ho para ipaliwanag ang kalagayan nito. Sumunod si Miju at gustong siya ang kausapin ng doktor dahil baka hindi maintindihan ni Kang Ho. Pero pinigilan siya ni Kang Ho. Gusto niyang siya ang makarinig ng lahat dahil siya na ngayon ang tagapag-alaga ng kanyang ina. Nang marinig niya ang kalagayan ng kanyang ina, parang gumuho ang mundo niya. Tumakbo siya papunta rito. Paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang ina. Gumising ka na? Ina, umuwi na tayo. Pasensya ka na. Simula ngayon, susundin na kita. Hindi na ako magiging prosecutor. Hindi ko na rin magugustuhan si Miju. Nakiusap siya na gumising ito. Sa labas, narinig ng babaeng Vietnamese ang lahat. Naramdaman niyang parang hindi siya nababagay sa sitwasyon. Samantala, nalaman ng ina ni Miju ang nangyari kay Yang Sun mula sa kanyang mga apo. Sinabi rin nilang si Kang Ho ang nagdala rito sa ospital. Kaya agad niyang tinawagan si Miju. Sa ospital, inaalo ni Miju si Kang Ho. Noong siya ang may sakit, ang kanyang ina ang laging nasa tabi niya. Ngayon, siya naman ang dapat manatili sa tabi nito at maging lakas nito. Sa gitna ng sandaling iyon, biglang dumating ang ina ni Miju. Pinagsabihan niya ang anak na alisin ang kamay nito kay Kang Ho. Pero maya-maya ay hininaan ng boses at tinanong ang kalagayan ni Yang Sun. Sinabi niyang umuwi na si Miju para alagaan ang dalawang bata at siya na ang maiiwan doon. Nang sumagot si Miju, agad siyang sinampal ng kanyang ina. Ikaw na bata ka, bakit hindi ka pa umaalis? Sa loob ng silid, nagising na si Yang Sun at gustong magpa-discharge kahit pinipigilan siya ng mga nurse. Sinabi niyang wala na siyang oras para manatili roon. Gusto na niyang umuwi dahil may usapan siya sa magiging manugang niya. Lumapit din ang ina ni Miju para aliwin siya. Lahat ng naroon ay halos maiyak sa sitwasyon. Samantala, si Samsik ay sinubukang ibenta ang bag pero tinanggihan ito dahil peke pala. Ang bag na iyon ay ibinigay noon ni Kang Ho para sa kanyang ina pero ibinalik ni Yang Sun sa ina ni Samsik. Habang pauwi, may napansin si Samsik sa loob ng bag, isang DNA test at isa pang memory card. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, agad na tinawagan ni Yang Sun ang babaeng Vietnamese at humingi ng paumanhin sa nangyari kaninang umaga. Ngunit humingi rin ng paumanhin ang babae dahil hindi na niya maipagpapatuloy ang pakikipagkilala kay Kang Ho. Naniniwala siyang may mahal na itong iba, si Miju. Sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaliwanag ni Yang Sun na magkaibigan lang sila mula pagkabata, bigla na lang ibinaba ng babae ang tawag. Samantala, sinabi ni Miju sa kanyang ina na gusto niyang sabihin ang totoo kay Yang Sun tungkol sa ama ng kanyang mga anak bago pa ito mawala. Pero hindi pa rin niya magawa dahil nawalan ito ng malay na ikinatuwa pa ng kanyang ina. Pinayuhan pa rin siya nitong itago ang sikreto. Pareho kayong may sakit. Hindi ito ang tamang panahon para sabihin iyon. Ngunit hindi sang-ayon si Miju. Gusto ko lang sabihin ang totoo, hindi para makipagbalikan kay Kang Ho. Kaya huwag kang mag-alala. Samantala, pinuntahan ni Yang Sun si Miju. Sinisi niya ito sa pag-asta na parang magiging asawa ni Kang Ho. Alam mo na ang sitwasyon ng pamilya namin? Bakit hindi mo ako tulungan gaya ng hinihingi ko? Bakit palagi mong sinisira ang kinabukasan ni Kang Ho? Bigla namang lumabas ang ina ni Miju at sumagot, sino ba talaga ang sumisira ng kinabukasan dito? Mahal ko ang anak ko, tulad ng pagmamahal mo sa anak mo. Bakit lagi mong ginagawang kontrabida ang anak ko? Mukhang sukdulan na ang galit ng ina ni Miju. Halos isiwalat na niya ang lahat pero pinigilan siya ni Miju. Sa kabilang banda, tinawag ni Samsik si Kang Ho sa kanyang bahay. Nagtaka si Kang Ho kung bakit nasa kanya ang bag ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Samsik na ibinigay iyon ng kanyang ina sa ina niya. Inilabas ni Samsik ang DNA test at ang memory card at tinanong si Kang Ho tungkol dito. Pero wala talaga siyang maalala. Isinaksak ni Samsik ang memory card at humingi ng password para mabuksan ito. Sadyang maling numero ang ibinigay ni Kang Ho. Nang lumabas si Samsik para sagutin ang telepono, lumapit si Kang Ho at siya mismo ang naglagay
naglagay ng tamang passcode at nabuksan ito. Kasabay nito, bumalik si Samsik. Nagkunwari siyang masaya sa harap ni Kang Ho. Sa loob ay isang recording ng usapan ng tatlong lalaki, si Kang Ho, si Tae-soo at si Woo-byuk. Naririnig doon si Tae-soo na inutusan si Kang Ho na sirain ang DNA test, pati ang pag-asikaso sa sekretarya at sa bata. Ang sekretarya ay kabit ni Tae-soo at ang bata ay anak din niya. Nakilala rin ni Samsik ang mga boses. Parang nanalo siya sa loto sa tuwa. Balak niyang gamitin ito para i-blackmail ang pamilya ni Tae-soo. Kahit walang alam si Kang Ho, gusto sanang dalhin ni Kang Ho ang mga yon sa kanyang ina. Pero pinigilan siya ni Samsik. Nagsinungaling siya. Ako na ang mag-iimbestiga para sa'yo. Habang nag-iisa, napatanong si Kang Ho sa sarili. Bakit hindi ko kailanman nakilala ang ama ko? Pero lagi ko siyang naiisip, ano kaya siyang klaseng tao? Sa kabilang banda, narinig ni Yang Sun ang mga saloobin na yon. Ikinwento niya sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang ama. Araw-araw kanyang kinakausap habang nasa tiyan kita. Umiiyak siya at sinasabing gusto ka na niyang makita. Pero napakaikli ng panahong nakasama ko siya. Kapag namatay ako, ililibing mo ba ako sa tabi ng tatay mo? Para magkasama kami habang buhay. Napaluha si Kang Ho at sinabing, hindi ka pupunta kahit saan. Ina, wag mo muna akong iwan. Niyakap siya ni Yang Sun at nangakong mananatili pa siya sandali. Kinagabihan, pinuntahan ni Yang Sun ang ina ni Miju at humingi ng tawad sa nangyari kaninang umaga. Nagyakapan silang dalawa, nagdamayan, at sabay na umiyak. Kinabukasan, dahil wala silang makuhang ebidensya mula kay Kang Ho, napilitan ng dalawang lalaki na bumalik sa lungsod. Sa daan, nakasalubong nila si Samsik. Nang malaman niyang papunta sila sa Seoul, nakiangkas siya. Balak niyang dalhin ang mga ebidensyang pwede niyang gamitin para i-blackmail ang pamilya ni Tae-soo. Pagdating doon, humanap si Samsik ng paraan para lapitan ang anak ni Tae-soo. Sinasadya niyang banggain ang kotse ni Hayang at nagkunwaring nasugatan. Sa cafe, ipinakita ni Samsik ang DNA test at pinakinggan kay Hayang ang recording. Galit na galit si Hayang, pero pinigilan ang sarili at pinunit iyon. Agad siyang umalis, pero sinabi ni Samsik kay Kang Ho ito. Napahinto si Hayang at napalingon. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Samsik at humingi ito ng 200 milyong won kapalit ng katahimikan. Sinabi ni Hayang na mapapahamak siya kung itatago niya ang mga iyon. Pagkatapos, nagset siya ng panibagong pagkikita makalipas ang isang oras. Ngunit matapos umalis si Hayang, matagal na palang sinusundan ng mga tauhan ni Tae-soo ang dalawa. Hinila nila si Samsik papasok sa isang itim na sasakyan. Pagkalipas ng isang oras, bumalik si Hayang at hindi na niya nakita si Samsik kahit saan. Samantala, si Samsik ay pinahihirapan ng isang grupo ng mga tao pero wala silang makuhang impormasyon mula sa kanya. Habang malapit ng tapusin ng lalaking nakamaskara ang lahat, biglang may kotse na sumalpok mula sa labas. Mga tauhan ito ni Woo-byuk. Ang isa ay may hawak na pala at ang isa naman ay may dalang sprayer ng pestisidyo. Dahil dito, sumiklab ang isang magulong labanan sa pagitan ng dalawang panig. Nakuha ng leader ang computer na naglalaman ng recording at agad na tumakas. Nasagip din si Samsik, pero pagkatapos ay tahimik siyang naglaho. Matapos pakinggan ang recording, galit na ibinato ni Tae-soo ang computer. Naniniwala siya na tauhan si Samsik ni Woo-byuk. Pinuntahan niya ang kanyang anak. Tinanong ni Hayang ang tungkol sa babae at sa batang pinakialaman ng kanyang ama. Sinabi niyang si Kang Ho ang may gawa, pero iginiit ni Hayang na ang ama niya ang nag-utos nito. Napakatakot mong tao, sabi niya. Pinapatay mo ang sino mang hadlang sa'yo, kahit si Kang Ho pa. Ngunit binaligtad ito ni Tae-soo at sinabing siya mismo ang nagbigay ng may halong droga na tubig kay Kang Ho. Nais din niyang alisin si Kang Ho matapos niyang malaman na ginagamit siya nito para pabagsakin ng kanyang ama. Sarili niyang desisyon ang lahat ng iyon. Hindi siya inutusan ni Numan. Lumapit ang mga tauhan ni Tae-soo upang aliwin ang kanyang anak. Sinasabing tapos na ang lahat at nasa kanya na ang ebidensya. Hanggat mananatili siyang tahimik, walang magiging problema. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang kasal ni Hayang. Dumalo rin si Woo-byuk. Ngunit halatang hindi siya masaya. Nagbitiw siya ng mga mapanudyong salita kay Tae-soo. Tinatanong kung kontento na ba ito sa bago nitong manugang. Ganyan kasi ang paraan para mabuhay ng matagal. Walang mga hindi inaasahang aksidente. Dagdag pa niya. Wala nang naisagot si Tae-soo. Nang magsimula ang seremonya, mag-isa na lamang na lumabas si Tae-soo. Wala ang kanyang anak. Bago pa yun, may nagpadala kay Hayang ng regalo na may laman ng mga larawan ni Kang Ho, kaya tumakas siya sa kasal. Pinuntahan niya ang bahay ni Kang Ho at mula sa malayo, nakita niyang maayos pa ito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Kinagabihan, nag-date ang mag-ina, si Yang Sun at si Kang Ho. Gusto ni Yang Sun na sulitin ang maikling panahong ito kasama ang anak. Inilabas niya ang listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin kasama si Kang Ho, tulad ng panonood ng sine, pagkanta, o paglalakbay, mga bagay na hindi pa niya naranasan noon at ngayon ay gagawin nila ng magkasama. Pagkatapos, umorder si Kang Ho ng isang bote ng rice wine na ikinagulat ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya na matanda na siya, pero siya lang ang iinom, hindi ang kanyang ina. Samantala, matapos ihatid si Hayang pauwi, galit na galit siyang binugbog ni Tae-soo. Pagkatapos, ipinakulong niya si Hayang sa ospital bago matapos ang halalan sa pagkapangulo. Gabi na, nais ni Kang Ho na matulog kasama ang kanyang ina. Nagbahagi sila ng kanilang nararamdaman. Nais ni Yang Sun na marinig siyang kumanta, pero sabi ni Kang Ho ay hindi siya marunong. Nakiusap ang ina na kahit papaano ay kumanta siya, kaya sinubukan pa rin niyang umawit para sa kanya, kahit hindi ito perpekto. Sa kabilang banda, kinakanta rin ni Miju ang kantang iyon para sa kanyang dalawang anak. Ngunit napansin ng kanyang anak na babae, "Mama, bakit parang napakalungkot ng kantang iyan?" Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Yang Sun ng tawag mula sa isang tao sa baryo. May sunog daw sa kanilang bukid. Agad niyang tinawagan si Kang Ho at sabay silang tumakbo papunta roon. Isang napakalaking sunog, katulad ng nangyari noon. Gusto ni Yang Sun na ilabas ang mga baboy, pero pinigilan siya ni Kang Ho. Palakas ng palakas ang apoy at labis silang nataranta. Sinubukan ni Kang Ho na ilabas ang kanyang
ina, ngunit nakasara ang pinto sa labas. Agad niyang binasag ang bintana at inilabas ang kanyang ina. Pagkatapos noon, isang malakas na pagsabog ang nagpatumba kay Kang Ho sa sahig. Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang kanyang mga alaala. Ang tinig ng kanyang ama na tumatawag sa kanya noong nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina. Ang mga larawan ng kanyang nakaraan at maging ang aksidente kasama si Hayang. Mukhang naalala na ni Kang Ho ang lahat. Bago mangyari ang sunog sa pigirin ng pamilya ni Kang Ho, pinuntahan ni Taisu si Woo Byuk. Doon, napag-usapan nila ang pagkamatay ng sekretarya na si Suyon. Natagpuan na ng pulis ang bangkay niya at ng kanyang anak. Kapag nabunyag ito, parehong malalagay sa malaking problema ang dalawa. Kaya nais ni Taisu na alisin si Kang Ho sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, may plano rin siyang ipasa kay Kang Ho ang pagiging ama ng batang iyon. Nangako si Woo Byuk na siya na ang bahala kay Kang Ho. Ngunit kapalit nito, kapag naging pangulo na si Taisu, kailangan nitong protektahan ang kumpanya ni Woo Byuk. Sa huli, nagkasundo sila at nagkamay bilang tanda ng kanilang kooperasyon. Balik sa sunog sa bukid, ang dalawang lalaking nakamaskara ang nagsimula ng apoy at sila rin ang nagkandado ng pinto mula sa labas. Kalaunan, nadiskubre ito ni Samsik, katagat siyang sumugod para pigilan ang mga ito. Ngunit siya ay pinagtulungan at binugbog. Mabuti na lang at dumating sa tamang oras ang dalawang tauhan ni Woo Byuk kaya tumakas sa mga salarin. Dumating din ang mga tao sa baryo matapos marinig ang balita. Nataranta sila habang lumalaki. Nang lumalaki ang apoy, dahan-dahang lumabas si Yang Sun mula sa likod ng bukid. Tinatawag niya ang pangalan ng kanyang anak habang si Kang Ho ay naiipit pa sa loob. Narinig ito ni Miju. Tatakbo na sana siya papasok pero pinigilan siya ni Samsik. Sinabi niya sa lahat na buhusan siya ng tubig. Gusto niyang magpakabayani sa harap ng lahat. Binabasag niya ang kandado at pumasok sa loob. Sabay sigaw ng pangalan ni Kang Ho habang ang mga tao sa labas ay halos mabaliw sa kaba. Ilang sandali pa, may nakita ang ama ni Samsik na isang taong lumalabas mula sa apoy. Ay, si Samsik yun, buhat si Kang Ho. Ngunit hindi, si Kang Ho pala ang may buhat kay Samsik. Nagulat at natuwa ang lahat. Pareho silang bumagsak at nawalan ng malay. Kinabukasan sa ospital, dumating ang pulis para kunan ng pahayag si Samsik. Sinabi niyang may nakita siyang mga kahina-hinalang tao na tumatakbo palabas ng sunog. Ngunit bigla siyang pinutol ni Yang Sun. Sinabi niyang kasalanan niya ang lahat dahil sa kanyang kapabayaan. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Samsik na nakita niya mismo ang mga taong iyon, nakiusap si Yang Sun sa pulis na huwag nang imbestigahan pa. Sa kabilang banda, nakaramdam ng kakaiba si Miju. Hinila niya si Samsik palabas upang tanungin kung ano ang nangyayari. Sino raw ba ang mga kahina-hinalang iyon? Tanging panlabas na anyo lang ang naipaliwanag ni Samsik. Hindi niya rin alam kung sino ang mga ito. Pareho silang nagtataka kung bakit nagsisinungaling si Yang Sun. Hindi sinasadyang nasabi ni Samsik ang lahat ng sikreto tungkol kina Kang Ho at Taisu. Pinuntahan ni Miju si Yang Sun. Gusto niyang i-report ito sa pulis dahil nasa panganib si Kang Ho. Hinila ni Yang Sun si Miju sa isang tabi upang mag-usap ng masinsinan. Ikinuwento niya ang lahat ng bagong nalaman niya na alam ni Kang Ho ang sikreto ni Taisu tungkol sa kanyang anak sa labas. Nagulat din si Yang Sun dahil hindi niya ito alam noon. Ngunit malinaw sa kanya na nasa panganib ang kanyang anak. Balak niyang umalis at tumira sa ibang lugar. Isang lugar kung saan walang makakasakit kay Kang Ho. Para sa kanya, walang silbi ang paglapit sa pulis. Ikinuwento rin niya ang nangyari sa ama ni Kang Ho. Noong nakaraan, nasunog din ang kanilang bukid. Namatay ang ama nito dahil sinubukan nitong ilantad ang katotohanan. Ni ang batas, ni ang mga taong malapit sa kanila ay hindi nagawang protektahan ang kanilang pamilya. Dahil dito, naging mahigpit siya kay Kang Ho upang maging makapangyarihan ito. Ngayon, siya naman ang magpoprotekta sa anak. Hindi niya hahayaang matulad ito sa sinapit ng kanyang ama. Pagkatapos noon, ibinahagi ni Miju ang lahat tungkol sa relasyon nila ni Kang Ho. Noong nagre-review pa ito para sa entrance exam sa universidad, magkasama na sila. Palagi nitong kinakanta ang paborito niyang kanta. Marami rin itong sinubukang pancake shop sa lungsod pero wala ni isa ang pumasa sa panlasa niya. Ang hinahanap niya ay ang lasa ng munggo pancakes na gawa ng kanyang ina. Hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob si Kang Ho sa kanyang ina. Lagi niya itong namimiss at inaalala. Napayak si Yang Sun sa kanyang narinig. Doon niya napagtanto na si Miju ang babaeng tunay na mahal ng kanyang anak. Kahit nawalan ng alaala, patuloy pa ring hinahanap at minamahal ni Kang Ho si Miju nang hindi niya namamalayan. Niyakap niya si Miju at humingi ng tawad. Humingi rin ng paumanhin si Miju dahil hindi niya agad sinabi ang lahat. Sa totoo lang, hindi ako kasal. At sina Yejin at Shojin ay mga anak ni Kang Ho, Yang Sun. Ipinagpatuloy ni Miju na hindi niya ito sinabi noon kay Kang Ho dahil iniwan siya nito. Pero hindi iyon ang paniniwala ni Yang Sun. Hindi ka iniwan ni Kang Ho, ginawa niya ang lahat para maipaghiganti ang kanyang ama. Kaya sinikap niyang maging anak ng taong pumatay sa kanyang ama at pakasalan ang anak ng kasabwat nito. Hindi kailanman iniwan ni Kang Ho ang mga taong mahal niya. Sa halip, ang sarili niya ang isinakripisyo niya. Sa kabilang banda, narinig ni Kang Ho ang lahat at napaluha siya. Bumalik na ang lahat ng kanyang alaala pero ayaw pa niya itong ipaalam sa iba. Maya-maya, ipinatawag siya ng pulis dahil pinaghihinalaan siyang pumatay sa sekretaryang si Suyon. Ipinakita sa kanya ang mga larawan kung saan makikitang itinulak niya ang sasakyan pababa sa baybayin. Natagpuan din ang bangkay ni Suyon malapit doon. Ipinakita ang larawan nito pero paulit-ulit na umiling si Kang Ho. Hindi niya ito kilala. Naniniwala ang pulis na may nararamdaman si Kang Ho kay Suyon at sinadya niyang patayin ito at ang anak nito para mapalapit sa anak ng kongresista na si Taisu. Biglang tumayo si Kang Ho at sumigaw, "Ma, gutom na ako. Pakain naman." Nagpanggap siyang walang muwang para malinlang ang pulis. Kahit maayos na ang kalagayan ni Kang Ho at wala na siyang amnesia, buong tapang na sinigawan ni Yang Sun ang mga pulis. "May matibay ba kayong ebidensya laban sa anak ko?" Pagkatapos, pinalaya ang mag-ina at nakauwi sila. Pagdating sa bahay, agad hinanap ni Kang Ho ang memory card na nakatago sa likod ng
ng family picture. Nakita iyon ni Yang Sun at doon niya napagtanto na bumalik na nga ang alaala ng kanyang anak. Humingi siya ng tawad sa lahat ng pinagdaanan ni Kang Ho. Matagal na niyang hinihintay ang pagbabalik nito. Hindi na napigilan ni Kang Ho. Umamin siya, bumalik na ako. Mahigpit silang nagyakap, parehong umiiyak sa tuwa. Pagkatapos, tinanong ni Kang Ho kung paano niya nalaman. Umiti lang si Yang Sun at sinabing, ina mo ako. Biro pa niya, ang galing daw umarte ng anak niya sa istasyon ng pulis. Sinabi ni Kang Ho na kailangan na niyang umalis para ayusin ang lahat. Agad siyang pinigilan ni Yang Sun. Natatakot siyang malagay muli sa panganib ang anak kapag hinarap sina Taisu at Woo Byuk. Pero hindi sang-ayon si Kang Ho. Habang wala tayong ginagawa, lalo tayong nanganganib, sagot niya. Iminungkahi ni Yang Sun na umalis na lang sila at mamuhay sa ibang lugar. Ngunit sinabi ni Kang Ho na ganoon din ang ginawa ni Suyun at nakita naman nila kung ano ang nangyari sa kanya. Hahanapin sila ng mga ito kahit saan. Kaya ang plano ni Kang Ho ay maghanap ng ebidensya para mapanagot ang mga ito. Nakiusap siya sa kanyang ina na ilihim muna ang pagbabalik ng kanyang alaala at huwag na huwag siyang mananatiling mag-isa sa bahay. Kinabukasan, umalis si Kang Ho upang simulan ang paghahanap ng ebidensya. Dumaan siya sa bahay ni Miju at nakita ang kanyang mga anak na naglalaro. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Mahigpit niyang niyakap sina Yejin at Shojin at humingi ng tawad dahil hindi niya agad sila nakilala. Hindi rin makapaniwala ang mga bata na ang kaibigang Kang Ho na lagi nilang tinatawag ay ang tunay nilang ama. Pinuntahan ni Kang Ho ang maid salon ni Miju at doon niya inamin na bumalik na ang kanyang alaala. Nabigla si Miju at halos hindi makapaniwala. Sinisi niya si Kang Ho. Bakit hindi mo ipinaliwanag ang dahilan ng makipaghiwalay ka? Alam mo ba kung ilang beses kong naisip na tapusin na ang lahat pagkatapos noon? Araw-araw kitang kinamuhian at sinisi. Akala ko kapag nakita kitang muli, gagantihan kita, pero nagkasakit ka. Akala ko kapag gumaling ka, itutuloy ko yon. Pero nang malaman ko ang totoo, mas miserable ka pa pala kaysa sa akin. Yumakap si Kang Ho kay Miju at humingi ng tawad. Hindi pa tapos ang ginagawa ko para sa'yo, kaya murahin mo lang ako, ilabas mo lang lahat. Nangako si Kang Ho na kapag natapos na ang lahat, luluhod siya at hihingi ng tawad hanggang sa mapatawad siya. Kinagabihan, dahil sa labis na saya ni Yang Sun na gumaling na ang kanyang anak, gusto niyang imbitahan ng buong baryo para sa isang salo-salo. Dumating din sina Shojin at Yejin. Mahigpit silang niyakap ni Yang Sun at masayang inihayag, mula ngayon, itatabi ko na ang lahat ng aking alalahanin at mamumuhay na ako ng masaya kasama kayong lahat. Samantala, dahil hindi natapos ang utos na alisin si Kang Ho, galit na pinagbubugbog ni Woo Byuk ang kanyang mga tauhan. Hindi rin makapaniwala ang dalawa niyang assistant na si Chairman Song pala ang nagpadala sa mga lalaking nagsunog sa bahay ni Kang Ho. Sila rin ang humabol sa mga salarin. Talagang parang nag-aaway-away na ang magkakamag-anak. Pagkatapos, nakatanggap si Woo Byuk ng balita na nakalaya na si Kang Ho. Wala raw kinalaman ng pagkamatay ng sekretarya sa sasakyang itinulak ni Kang Ho dahil nakalak ang mga pinto nito mula sa loob. Pinuntahan ni Kang Ho ang opisina ng prosekusyon kung saan siya dating nagtatrabaho. Kinuha niya ang susi na nakatago sa ilalim ng gulong at agad na umalis gamit ang sasakyan. Si Yang Sun naman, dahil sa sobrang saya, napasobra ang inom. Iginiit pa niyang matulog sa bahay ni Miju. Sa kanyang kalasingan, paulit-ulit niyang tinatawag sina Yejin at Shojin, ang kanyang mga munting tuta. Sa labas, masayang pinag-uusapan ng dalawang bata kung gaano kasaya ang salo-salo. Nag-record pa sila ng video para ipakita sa kanilang ina, pero hindi na nila ito mahanap. Nang tingnan ni Miju, aksidente niyang nakita ang isang lumang video. Kuhang-kuha ng mga bata noon kung saan makikita si Hayang na pumunta roon kasama si Kang Ho. Sa video, malinaw na makikita si Hayang na may inilalagay sa mga bote ng tubig. Agad niyang pinuntahan ang bahay ni Samsik. Pareho silang nagtaka kung ano ang gagawin nila. Pinag-aralan nila ang aksidente ni Kang Ho noon at tila na pag-isip-isip nilang may kinalaman si Hayang dito. Naging mas mausisa si Miju at gusto niyang puntahan si Hayang, pero pinigilan siya ni Samsik dahil delikado ito. Sa mga nagdaang araw, si Samsik ay nagtatago sa aparador para kumain at matulog sa takot na hanapin siya ng mga taong iyon. Sa huli, nagpasya pa rin silang puntahan ang bahay ni Hayang. Susugod na sana si Miju papasok, pero hinila siya ni Samsik. Abang buhay ka na lang bang magtatago sa aparador? Tanong ni Miju. Mahinahon siyang sumagot. Mas mabuti na iyon kaysa sa mapunta sa kabaong. Pagkatapos, tumakbo si Miju papasok. Nagpanggap siyang matalik na kaibigan ni Hayang at gustong makita ito. Ngunit sinabi ng katulong na wala si Hayang at agad na ibinaba ang telepono. Samantala, hinahanap ni Kang Ho ang driver ng bangka na naghatid sa sekretarya noong gabing iyon. Ngunit nagpalit na ito ng tirahan, kaya walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan na nakakita sa pagkawala ng kanyang sasakyan. Kaya agad nitong naisip si Kang Ho. Masaya ang matandang lalaki na makita siyang maayos na muli. Nakiusap si Kang Ho na ilihim muna ito sa lahat dahil may kailangan pa siyang tapusin. Agad naman itong pumayag, lalo na't minsan nang iniligtas ni Kang Ho ang buhay ng kanyang ina. Samantala, patuloy na naghihintay sina Miju at Samsik sa labas ng bahay ni Hayang. Ikinwento ni Miju na nakilala niya si Hayang 5 taon na ang nakalipas. Biglang lumabas ang katulong. Agad itong nilapitan ni Miju at nagtanong tungkol kay Hayang. Matapos magmakaawa, nalaman din niyang nasa ospital ito. Ipinakulong ni Taisu ang kanyang anak dahil natatakot siyang makasira ito sa kanyang nalalapit na eleksyon. Agad na tumakbo sina Miju at Samsik papunta sa ospital. Nakasuot pa si Samsik ng wig at mukhang astig. Pumasok silang dalawa sa loob. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Kang Ho sa driver ng bangka. Marami siyang tinanong pero walang nakakakilala rito. Sa wakas, nakita rin niya ang matandang lalaki. Masaya siyang naghihintay sa dalampasigan habang papalapit ito mula sa dagat. Ngunit nang makita siya, bigla itong tumakbo palayo. Ilang sandali pa, napagod din ito at napilitang magsabi ng totoo. Noong gabing iyon, matapos umalis ang bangka, dumating ang mga tauhan ni Taisu at pinalibutan sila. Mag-isa lang
siya at wala siyang laban. Samantala upang protektahan ang kanyang anak, namatay ang babae sa sarili niyang bahay. Dahil sa takot na matunton ng mga tauhan ni Taisu, namuhay ang driver ng bangkas sa pagtatago, palipat-lipat ng tirahan. Sa kabilang banda, muling dumating ang mga pulis sa bahay ni Kang Ho upang kumuha ng pahayag. Kahit pilit silang pinipigilan ni Yang Sun, nakapasok pa rin sila. Sa loob, nakita nila si Kang Ho na nakabalot sa kumot, sumisigaw at tila wala sa sarili. Dahil dito, nagdalawang isip silang arestuhin siya. Ngunit ang totoo, ang taong iyon ay ang katulong ni Yang Sun na nagkunwaring si Kang Ho. Muntik na niya itong mailigtas sa kapahamakan. Sa mga nagdaang araw, kapag wala si Kang Ho, palaging lumilibot si Yang Sun sa mga bahay ng mga taga-baryo para makipagkwentuhan at magsaya, pati na rin ang pagtulog sa bahay ng iba. Sinusubukan pa niyang maglaro ng baraha kahit hindi niya iyon nakasanayan. Isang araw, aksidenteng napag-usapan ng ina ni Samsik ang tungkol sa kamatayan. Dahilan para magwala si Yang Sun, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo at galit na umalis ang ina ni Samsik. Sa labas, hinabol siya ng ina ni Miju upang ipaliwanag ang tunay na dahilan ng nangyari. May malubhang sakit si Yang Sun na wala ng lunas. Nang marinig ito, labis na nagulat ang mga magulang ni Samsik. Hindi sila makapaniwala. Tumakbo pabalik ang ina ni Samsik, umiiyak at niyakap si Yang Sun. Kalaunan, nalaman din ng buong baryo ang katotohanan. Nabigat ang damdamin ng lahat sa kalagayan ni Yang Sun. Samantala, napagtanto ni Woo-byuk na si Taisu ang may kagagawan sa pagkamatay ni Suyon at ng kanyang anak. Natatakot siya na kapag natagpuan ng bata o kapag tuluyang maalala ni Kang Ho ang lahat, maapektuhan ang kanilang plano. Kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na patayin si Kang Ho bago pa mabunyag ang lahat. Sa kabilang banda, natagpuan na ni Miju at Samsik ang silid ni Hayang. Nagpanggap si Miju bilang isang doktor upang malinlang ang mga tauhan ni Taisu. Sa loob, binanggit ni Miju ang pangalan ni Kang Ho, dahilan para mabigla si Hayang. Akmang sisigaw ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Miju. Pinayuhan niya si Hayang na tumakas kasama nila kung ayaw nitong mamatay roon. Alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang ama. Si Taisu ay kayang patayin ang sinumang hahadlang sa kanya, kahit sarili niyang anak. Sa katunayan, ginawa na rin niya yon sa anak niya sa sekretarya. Ikinuwento ni Miju ang lahat ng masasamang ginawa ni Taisu, kung paano nito sinusubukang patayin si Kang Ho, na may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang ama, pati na rin ang kamakailang pagsunog sa bahay ng pamilya ni Kang Ho. Pagkatapos marinig iyon, nagsimulang makipagtulungan si Hayang kay Miju. Gumawa sila ng isang plano upang linlangin ang mga bantay sa labas. Naghihintay naman si Samsik. Sa ganitong paraan, mabilis silang nakatakas. Kahit nahalata sila, hindi na sila naabutan. Sa labas, matagal nang naghihintay si Kang Ho. Tinitiyak na ligtas silang makakalabas. Kumpiyansang sinabi ni Samsik na pinalitan niya ang plaka ng sasakyan, kaya hindi sila makikilala. Ngunit sa kasamaang palad, kitang-kita ang karatula ng cafe ng kanyang pamilya. Naghahanap sila ng ligtas na mapagtataguan dahil hindi pa sila maaaring lumapit sa pulis. Nais ni Kang Ho na makakuha muna ng matibay na ebidensya. Biglang nagkaroon ng kakaibang ideya si Samsik. Dinala niya ang lahat sa bahay ng isang loan shark. Sa loob, tuwang-tuwa ang loan shark. Iniisip na nagbayad na si Samsik ng utang, pero hindi pala. Ipinakilala ni Kang Ho ang sarili bilang pinakamataas na piskal ng lungsod. Dahilan para agad magbago ang tono ng loan shark. Isa-isa niyang inilista ang mga iligal na gawain ng grupo, tulad ng pagbebenta ng mga anchor ng bangka, iligal na pagpaparada ng mga bangka, at pagpapatakbo ng iligal na sugalan. Bukod pa rito, hindi raw nito pinapasahod ang mga empleyado at nananakot pa, kaya namutla ang loan shark. Pagkatapos, sinabi ni Kang Ho na mananatili muna roon ang kanyang mga investigador ng ilang araw para ipagpatuloy ang investigasyon. Nalito man, agad din itong pumayag. Dahil sa labis na takot, ipinag-utos ng loan shark na sunugin ang lahat ng iligal na record. Sa loob, nag-usap sina Kang Ho at Hayang. Humingi siya ng tawad dahil nadamay niya ang isang inosenteng tulad niya at nasaktan pa ito ng matindi. Tinanong ni Hayang kung minahal ba talaga siya ni Kang Ho. Inamin niyang may minamahal siyang iba at alam ni Hayang na si Miju iyon. Sa labas, narinig ni Miju ang lahat. Pagkatapos, nagpaalam si Kang Ho sa lahat. Pupunta siya upang humanap ng ebidensya laban kay Woo-byuk. Hindi niya nakalimutang sabihin sa kaibigan niyang si Samsik na alagaan ng dalawa. Pagkaalis pa lang ni Kang Ho, agad siyang hinabol ni Miju. Sinabi niyang kailangan niyang makabalik ng ligtas. Hihintayin ka namin ni Mama. Babalik ka para mabuhay tayo ng magkasama hanggang sa huli. Yumakap si Kang Ho sa kanya at nangakong gagawin niya yon. Hinalikan niya si Miju ng buong damdamin at tumalikod na sana, pero nagkunwaring nagtatampo si Miju. Kulang pa, sabi niya. Kailangan pa raw ng isang matamis na halik sa labi. Hindi na nagsalita si Kang Ho. Parang isang taong matagal na nagutom. Muli niyang niyakap si Miju at hinalikan ng matagal. Punong-puno ng emosyon at luha. Lalong gumanda ang eksena habang sabay-sabay na sumasabog ang makukulay na paputok sa labas. Samantala, pumunta ang lahat sa bahay ni Yang Sun. Mabigat pa rin ang damdamin ng bawat isa dahil sa kanyang kalagayan. Hindi man lubos na naiintindihan ng dalawang bata ang nangyayari. Napaiyak din sila nang makita ang lahat na umiiyak. Tumawag ang ina ni Miju. Sinabi ni Miju na hindi muna siya uuwi sa mga susunod na araw. Biglang narinig ang boses ni Samsik, kaya nagtaka ang kanyang ina. Akala niya napalitan na si Kang Ho ni Samsik. Agad itong itinanggi ni Miju. Sinabi rin niyang nasa panganib si Kang Ho, pero hindi pa niya maipaliwanag ang lahat sa ngayon. Naintindihan naman siya ng kanyang ina. Noong nakaraan, muntik na itong sumugod sa apoy para iligtas si Kang Ho. Napagalitan niya ang anak dahil palagi itong handang isakripisyo ang sarili. Siya na nga ang umalis sa'yo. Bakit ka ganyan? Sabi niya. Ngunit sumagot si Miju, dahil pareho lang ako sa'yo. Kahit pa ulit-ulit kang nasasaktan ni Papa, ikaw pa rin ang nagmamahal at naghihintay. Kayo ni Papa ang mas nakakaintindi kung bakit hindi ko kayang kalimutan at iwan si Kang Ho. Napabuntong hininga na lang ang kanyang ina. Tumingala siya sa langit, tila sinisisi ang yumao niyang asawa. Samantala, sa labas ng bukid,
Palihim na nagmamasid ang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan ni Woo Byuk. Napansin nila ang isang kahina-hinalang sasakyan na tila sumusunod sa kanila. Sa kanilang pagbabalik, naroon pa rin ang sasakyan. Pagdating nila sa bukid, hindi pa sila nakakabawi nang biglang sumulpot ang mga estranghero at agad silang pinaghati-hatian para tugisin. Ngunit biglang may lumabas na backhoe mula sa loob ng bukid, parang halimaw na nakawala sa hawla. Sumakay ang dalawang tauhan at diretsong sumugod sa laban. Ilang sandali lang, dumating ang mga tao sa paligid matapos marinig ang ingay. Sakto ring dumating ang pulis at mabilis nilang nasupil ang grupo at dinala sa istasyon. Sa araw ding iyon, si Tae-soo, isang nangungunang kandidato sa pagkapangulo, ay kalmadong nagkukwento ng mga fairy tales sa mga bata na parang isang mabait na anghel. Natapos ang programa sa palakpakan. Pumila ang mga tao para magpa-autograph at magpa-picture. Abala rin ang media sa pagkuha ng balita. Umaasa ang lahat na siya ay magiging huwarang lider, isang ama ng bayan, isang pag-asa ng bansa. Ngunit isa lang itong makintab na maskara. Dahil matapos ang palabas, biglang lumitaw si Kang Ho. Hindi siya dumating para ilantad ang aksidente noon o muling buksan ang misteryosong pagkamatay ng sekretarya. Mas malaki ang kanyang pakay, ang hanapin ng taong pumatay sa kanyang ama. 35 taon na ang nakalipas. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Woo Byuk. Hinarap ni Kang Ho si Tae-soo hindi para makiusap, kundi para diretsahang sabihin ang kanyang kondisyon. Tumayo bilang saksi at ilantad si Woo Byuk. At ang lahat ng krimen nito, kung hindi, siya mismo ang ilalantad. Hindi siya nagbanta gamit ang baril o panlilinlang, kundi sa pamamagitan ni Hayang, isang saksi na kayang sirain ang kanyang karera sa isang testimonya lang. Walang pakiusap, walang pagsusumamo, isang alok ito. Isang huling pagkakataon para iligtas ni Tae-soo ang sarili bago tuluyang bumagsak ang lahat. Sa kabilang banda, nakita ni Samsik ang eksena ng paghalik ni Miju at Kang Ho noong nakaraan. Samantala, seryosong kinukuhanan ni Miju ng pahayag si Hayang tungkol sa aksidente ni Kang Ho noon. Ngunit nagdadalawang isip pa rin si Hayang. Nahati siya sa pagitan ng katotohanan, takot, at kanyang reputasyon. Wala siyang matibay na alibay, kaya natatakot siyang mapagbintangan sa lahat. Lalo pang tumindi ang takot dahil ang nasa likod ng lahat ay ang sarili niyang ama, isang makapangyarihang tao. Samantala, sa panig ni Woo Byuk, nagulat siya nang makita ang isang tauhan na akala niya ay patay na. Ngayon ay hayagang nagpakita. Sa muling pagkikita nila, hindi napigilan ng tauhan na ilabas ang lahat ng sama ng loob. Sa loob ng maraming taon, naging tapat siya at handang gawin ang lahat, pero ang kapalit ay utos na siya mismo ang ipapatay. Sa harap ng galit na iyon, walang pag-aatubiling inamin ni Woo Byuk ang dahilan kung bakit niya iyon ginawa. Ngunit nang tumayo ang assistant at malamig na inilabas ang isang recording na naglalaman ng lahat ng mga pag-amin kanina, naggitngit sa galit si Woo Byuk at itinulak siya pabagsak. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Kang Ho mula kung saan. Kahit nagkunwaring masaya si Woo Byuk at niyakap siya ng peke, hindi dumating si Kang Ho para magpanggap bilang matagal nang nawawalang kamag-anak. Walang paligoy-ligoy, agad siyang naglabas ng pusas at inanunsyo ang pag-aresto kay Woo Byuk dahil sa sinadyang pagpatay at pananakit. Sa likod niya, nakangiting tagumpay ang assistant dahil planado na nilang dalawa ang lahat. Kinabukasan, walang pag-aatubiling inanunsyo ni Kang Ho ang pag-aresto kay Woo Byuk dahil sa mga planado at sinadyang krimen ng pagpatay. Matatag niyang sinabi na iimbestigahan niya ito hanggang dulo kahit pa may mga pressure dahil ang tunay na layunin ay ibalik ang tiwala ng mamamayan. Mabilis na kumalat ang balita at ipinalabas sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Nang makita ng mga taga-baryo si Kang Ho sa screen, labis silang nagulat. Hindi sila makapaniwala na ang batang akala nila'y nawala na ay ngayon ay muling lumitaw, malakas, buo, at parang isang bayani na nagbalik mula sa bingit ng kamatayan. Si Yang Sun ay napaluha sa sobrang damdamin. Ang ina ni Miju naman ay napalingon at sinisi siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng gulat sa mga tao sa paligid. Nang mabanggit ang salitang manugang ko, para itong kulog na bumagsak, napatinginan ang lahat sa isa't isa. Nagtataka kung kailan pa umabot sa ganoon ang sitwasyon. Sa araw na iyon, sina Samsik, Miju, at Hayang ay papunta sa korte upang dumalo sa paglilitis kay Woo Byuk. Si Samsik ay parang bagong tao. Hindi na siya nakatuon kay Miju, kundi nag-aalala na para kay Hayang. Samantala, nagpa siya rin ang mga taga-baryo na pumunta sa lungsod upang masaksihan mismo ang araw ng paghuhukom. Sa loob ng korte, tahimik na nakaupo si Yang Sun. Nag-iisip, inaalala ang mga panahong buhay pa ang kanyang asawa. Tahimik siyang nanalangin na sana'y gabayan nito ang kanilang anak, na maging matatag, hindi umatras, at patuloy na lumaban tulad ng isang mandirigma. Umaasa siyang haharapin ni Kang Ho ang katotohanan ng buong tapang, katulad ng kanyang ama na kailanman ay hindi yumuko sa mga makapangyarihan. Nais niyang bawat bahagi ng katawan ng kanyang anak ay magningas sa lakas ng loob, mula sa kanyang mga mata, ngiti, hanggang sa bawat galaw. Isang hindi matitinag na presensya. Nang pumasok si Kang Ho sa paglilitis, hindi na siya nagsalita ng marami. Hinayaan niyang ang ebidensya ang magsalita. Ipinakita niya ang recording ng pag-uusap ni Woo Byuk at ng dating assistant. Malinaw dito ang marahas na intensyon ni Woo Byuk at kung paano niya sinaktan ang taong dati niyang kasangga. Dahil masyado na itong maraming alam, kabilang na ang mga madidilim na lihim niya. Hindi pa doon natapos, nagpatotoo rin ang assistant na pinapatay ni Woo Byuk ang tatlo niyang malalapit na tauhan, kabilang si Secretary Soo-yeon. Agad namang naglabas si Kang Ho ng isa pang matinding ebidensya, isang USB na naglalaman ng kumpletong dokumento ng mga nakakagulat na financial scandal ng kumpanya. Mula sa paglustay ng pondo hanggang sa money laundering, lahat ay detalyadong nakatala, parang isang diaryo ng krimen. At ang may-ari nito ay walang iba kundi si Soo-yeon. Naiipit na si Woo Byuk, ngunit patuloy pa rin
siyang tumatanggi na may kinalaman siya kay Suyon. Ipinapasa niya ang lahat ng sisi sa assistant. Tila iyon na lamang ang paraan para makaligtas. Ngunit kahit gaano pa siya kakapal ang mukha, hindi kayang itago ng katotohanan ang sarili nito. Sa puntong iyon, biglang tinawag ni Kang Ho ang susunod na saksi, si Taisu. Ang taong matagal ding tumulong kay Woo Byuk sa maraming kaso. Biglang nagbago ang panig ni Taisu at nagpatotoo. Sinabi niyang si Suyon, na naging sekretarya nilang dalawa, ay nagtiwala sa kanya at inaming buntis siya at natatakot sa kanyang buhay. At ang higit pang ikinabigla ng lahat, ang batang dinadala niya ay anak ni Woo Byuk. Napangiti si Kang Ho sa revelasyong iyon, habang si Woo Byuk naman ay halos mapatayo sa galit. Hindi na niya napigilan ang sarili at agad tumayo upang kontrahin ang mga paratang. Ngunit bigla niyang ibinalik ang sisi kay Taisu. Sinabi niyang si Taisu ang may kagagawan sa pagpatay sa mag-ina at ginamit pa ang sariling anak na si Hayang upang saktan si Kang Ho. Sa likurang hanay, si Yang San na kanina patensyonado ay biglang nakaramdam ng sakit. Ngunit pilit niya itong tiniis at kinimkim dahil ayaw niyang makita iyon ng kanyang anak at matigil ang paglilitis. Biglang tumayo si Hayang at napatahimik ang buong silid. Buong tapang niyang ibinunyag ang katotohanang matagal nang itinago. Inamin niyang siya ang naglagay ng gamot sa tubig ni Kang Ho. Hindi dahil sa selos o galit, kundi dahil sa panlilin lang ng mismong taong tinatawag pa rin niyang ama. Pinaniwala siya na nagkaanak si Kang Ho sa ibang babae at pinatay pa ang mag-ina para mapangasawa siya. At ang taong sumulat ng kwentong iyon ay walang iba kundi si Taisu. Nagulat ang lahat sa pahayag na iyon. Kahit si Taisu ay hindi nakaiwas sa pagkabigla. Ngunit agad siyang bumawi at sinisi si Woo Byuk na ani siyang nasa likod ng lahat. Ngunit nang tanungin siya ni Kang Ho kung bakit niya gustong ipahamak ito, ibinunyag ang misteryosong kaso 35 taon na ang nakalipas. Ang pagkamatay ng ama ni Kang Ho. Sa tabi, natulala si Hayang. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Ang taong itinuring niyang ama ay hindi lamang nagtangkang patayin si Kang Ho, kundi siya rin ang may kagagawan sa pagkamatay ni Suyon at ng kanyang anak. Inamin ni Hayang na nakita niya mismo ang resulta ng DNA test ng bata. Sa sandaling iyon, ginamit ni Taisu ang kanyang huling alas. Ipinakita ang medical record ng sakit sa pag-iisip ng kanyang anak at nagkunwaring isang kawawang ama na umiiyak para dito. Ngunit hindi na nagpadaig si Hayang sa palabas na iyon. Habang umiiyak, ibinunyag niyang nagkutsabahan ang kanyang ama at si Woo Byuk upang manipulahin ang batas, nagbigay ng suhol sa pulis para baguhin ang ebidensya ng sugat sa ama ni Kang Ho at gumawa ng perpektong plano para sa kanilang krimen. Kahit pilitin ni Taisu ang hukom na itigil ang paglilitis dahil nawawala na raw sa katinuan ng kanyang anak, pinayagan pa rin itong magpatuloy. Hiniling ni Kang Ho na patunayan ang katotohanan sa paraang hindi matatakasan sa pamamagitan ng DNA test ng bata. Pagkatapos, dahan-dahang dinala ng may-ari ng bangka ang isang batang lalaki sa gitna ng hukuman. Ang inosenteng mukha nito ay ikinagulat ni Woo Byuk at Taisu. Lumabas ang katotohanan. Noong gabing iyon, itinago ni Suyon ang kanyang anak sa bangka at tumalon sa dagat upang iligaw ang mga humahabol sa kanya. At ang mas nakakagulat pa, ang tunay na ama ng bata ay si Taisu. Ang lalaking kanina'y umiiyak na parang biktima ay tuluyan nang nawalan ng karapatang magtanggol. Parehong may sala sina Woo Byuk at Taisu sa pagkamatay ni Suyon, pati na rin sa mag-ina at maging sa pagkamatay ng ama ni Kang Ho noong nakaraan. Sa ibaba, hindi na napigilan ni Yang San ang sarili. Tumayo siya at walang tigil na pumalakpak para sa kanyang anak. Sumunod ang buong baryo, sabay-sabay na pumalakpak. Unti-unting napuno ng pagmamalaki ang lahat. Sa harap, nakangiting maliwanag si Kang Ho. Dahil sa sandaling iyon, iisang tao lang ang nakikita niya, ang kanyang ina. Sa huli, sina Taisu at Woo Byuk ay pinusasan at kinaladkad palabas ng hukuman habang sumisigaw ang mga tao ng hustisya. Si Hayang ay hindi rin nakaligtas sa parusa. Ngunit dahil sa kanyang pagsisisi at pakikipagtulungan, 2 taon lamang ang kanyang sentensya. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa normal ang maliit na baryo. Ngayon ay isang espesyal na araw, kaarawan ni Yang San. Nagtipon ang lahat upang magdiwang. Dahan-dahang tumayo si Yang San, ngumiti ng may kabutihan, at nagpasalamat sa bawat isa. Sinabi niyang sa loob ng 35 taon mula nang tumira siya sa baryong ito, kahit dumaan siya sa maraming pagsubok, ang tunay na pagmamalasakit ng mga tao ang nagpanatili sa kanya roon. Wala man silang kadugo, palagi silang tinanggap ng buong puso. Para sa kanya, mas mahalaga pa iyon kaysa ginto. Binalikan niya ang kanyang buhay, punong-puno ng saya at lungkot, sapat para maging isang nobelang napakahaba. Nang maagang pumanaw ang kanyang mga magulang, natutunan niyang pahalagahan ang kanyang mabait na asawa. Nang mawala ang kanyang asawa, ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak. At nang magkasakit ang kanyang anak, doon niya napagtanto na ang buhay na kanyang nabuhay ay isang napakahalagang biyaya. Ngayon, habang unti-unting isinasara ang mga huling pahina ng kanyang buhay, naunawaan niyang ang mga taong nasa paligid niya, ang kanyang mga naging kaibigan, ang magpapatuloy sa mga puwang na kanyang iiwan. Nangako rin si Yang Son na kung mauuna man siya sa kabilang buhay, hihintayin niya ang lahat sa pintuan ng langit. Sa sandaling iyon, walang makapigil sa luha ng lahat. Alam nilang unti-unti na nilang pinapaalam ang isang ina, isang lola, isang kapitbahay na laging mapagbigay at mabait. Inilabas ni Kang Ho ang birthday cake. Nagsimulang umawit ang lahat ng happy birthday. Inilapag niya ang cake sa mesa at sinabi sa kanyang ina na mag-wish muna bago hipan ang kandila. At ang tanging wish na iyon ang siya ring huling wish ni Yang Son sa sandaling ito. Wala nang iba kundi ang sa susunod na buhay. Kung mayroon man, muli siyang maging ina ni Kang Ho dahil wala nang mas makapagpapasaya sa kanya kaysa roon. Matapos ang kaarawan, marahan niyang ipinasa kay Mijo ang mga pamana ng pamilya bilang kanyang huling mensahe. Ibinigay niya ang singsing na minsang buong paggalang na inilagay sa kanyang kamay ng kanyang binan. At kay Kang Ho naman, ibinigay niya ang singsing na ibinigay ng kanyang ina sa kanyang ama.
ama. Isa lang ang hiling niya. Simple, ngunit napakahalaga. Ang mamuhay ng masaya ang dalawa. Kinagabihan, nakiusap si Kang Ho na matulog sa tabi ng kanyang ina. Muli siyang hinilingang kantahan ito. Kaya humiga siya sa tabi niya at umawit. Paus man ang boses, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Sa katahimikan, mahina niyang narinig ang bulong ng ina. Napakasaya ko. At sa kanya ipinikit ang kanyang mga mata. Pumasok sa isang mahaba at payapang pagtulog, patungo sa ibang mundo, kung saan patuloy pa rin niyang binabantayan ang kanyang anak. Parang hangin na hindi kailanman tuluyang nawawala. Sa libing, naroon ang buong baryo upang magpaalam sa isang babaeng tahimik na nagsakripisyo para sa marami. Lumapit si Kang Ho upang magsindi ng insenso, at habang napapaluha, sinimulan niyang kantahin ang napakasaya ko. Ito ang paboritong kanta ng kanyang ina. Unti-unti, sumabay ang iba, naging isang makabagbag damdaming awit ng pamamaalam. Walang humagulgol, lahat ay umaawit na may ngiti, tulad ng maliwanag at masayang mukha na laging dala ni Yang San habang siya'y nabubuhay. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Samsik si Hayang na may dalang kakaibang regalo, ilang bagong set ng underwear na binili ng kanyang ina, ngunit kung paano napunta sa kanya ay hindi malinaw. Ibinigay niya iyon kay Hayang, dahilan para matawa ito ng husto. Hindi rin niya nakalimutang mangako, isang pangakong kasing tamis ng asukal. Nahihintayin niya siya kahit gaano katagal. Si Kang Ho naman ay tuluyan ng tinalikuran ang kanyang matagumpay na karera bilang piskal at bumalik sa pagiging magsasaka. Mulat sa putik at lupa ang mga kamay. Sa bahay, buo pa rin ang mga larawan ng pamilya, maliban sa isa, ang kanilang wedding photo. Ngunit may mas mahalaga pa silang natagpuan sa loob ng picture frame. Isang sulat kamay na liham mula sa kanilang ina. Kahit wala na siya, nananatili siya sa kanilang alaala, sa bawat pagkain, tawanan, at bawat hakbang. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging mahigpit at minsang mapilit. Kung mabibigyan pa siya ng pagkakataong maging ina muli, ang tanging nais niya ay hayaan ang kanyang anak na gawin ang nais nito at mamuhay ng malaya at masaya. Sa araw na iyon, hindi na umiyak si Kang Ho. Dahil mahalagang araw iyon, ang araw na magpo-propose siya kay Miju. Bilang pag-alala sa kanyang ama, tulad ng ginawa nito noon, nagdala siya ng biik bilang simbolo ng kanyang paghingi ng kamay. Simple man, tapat ang alok, katulad ng kanilang pagmamahalan. Pinili nilang mamuhay ng masaya, magkasama habang buhay. At bukod sa pagmamahalan ng mag-ina at ng magkasintahan, may isa pang damdaming hindi malilimutan, ang kabutihang loob ng tao. Isang bagay na payak ngunit malalim, na matatagpuan sa isang simpleng baryong salatman sa yaman, ngunit mayaman sa malasakit. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Homer Enriga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.